Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1251-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng Sacred Dragon Token? Nang makita ang eksenang ito, labis na nagulat si Mateo. Isang bundok na mahigit 70,000 talampakan ang taas, kahit na ipinapakita ang Fury Sword Fire Lotus kasama ang Evil Extermination Sword, wala ring paraan para gawin ito ng ganito kalawak. Pero madali lang itong nagawa ng Sacred Dragon Token na ito. Huho, ang kapangyarihang ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo ng Sacred Dragon Token. Kung ang isang Origin Deity Realm ay gumamit ng Sacred Dragon Token na ito, ang paglipat ng mga bundok at pagpuno sa mga dagat ay walang kabuluhan, natatawang sabi ng matandang ninuno. Manem. Biglang kumunat ang noo ni Mateo. Makakalusot ka ba? Gulat na tumingin ang matandang ninuno kay Mateo. Sa kasalukuyan, lahat ng enerhiya ng asensya sa katawan ni Mateo ay umaalon, ang kanyang kaharian ay hindi matatag. Malinaw na ito ay senyales na malapit ng makalusot. Tumanggaw si Mateo at sinabing, hinigop ng Sacred Dragon Token ang Sacred Ancestor Blood Essence at nagbalik ng malaking dami ng Divine Essence, na direktang tumulong sa akin na malampasan ang bottleneck. Kaagad na hindi na nagatubili si Mateo, at agad na sumugod. Para kay Mateo, ang tagumpay sa Essence Energy Realm ay parang tubig lamang na dumadaloy ng mabuo ang kanal. Hindi pa ito nagdudulot ng malaking alon para sa kanya. Pagkatapos ng isang araw, dahan-daang iminulat ni Mateo ang dalawang mata, at naglabas ng mga sinag ng makinang na liwanag. Matapos makalusot, si Mateo ay isang napakahusay na Divine King. Isang hakbang na lang, at mararating na niya ang dakilang kaluwalhatian. Sa oras na iyon, magagawa niyang pinuhin ang Tao-defying Pill at atakihin ang panandalian at panandaliang Deity Realm na iyon. Matagal nang pinagmamasdan ng matandang ninuno ang buong proseso ng tagumpay ni Mateo. Isang kislap ng pagkabigla ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na ang iyong pangunahing paraan ng paglilinang ay isa pala talagang peak divine formula. Sa sobrang dalisay na enerhiya ng asensya, kapag naabot mo na ang grand completion, malamang hindi na ang matandang ito ang makakatapat mo. Sabi ng matandang ninuno ng may emosyonal na buntong hininga. Ang asensya, enerhiya, at espiritu, tatlong landas, ang nilinang ni Mateo ay pawang mga pinakamataas na uri ng Divine Tao Arts. Kapag nakamit na ang engranding pagkumpleto, ang kapangyarihan ay magiging lubhang nakakatakot. Kaya naman mas malaki pa ito kumpara sa Lianfang noon. Nililimitahan ng Heavenly Tao ang ancestor, kaya ka naiinis. Hindi naman sa wala talagang kwenta ang lakas mo, nakangiting sabi ni Mateo. Tumawa ang ninuno at sinabing, aalis ka na ba? Tumanggaw si Mateo at sinabing, magpapaalam muna ako kay inay, pagkatapos ay aalis na ako. Bumantong hininga ang ninuno at sinabing, mahirap ang landas na ito, sana'y magtagumpay ka agad. Nang bumalik si Mateo sa malamig na tubig, natural lamang na hindi nila mapigilan ang pag-aatubili na humiwalay kay Janelle. Ngunit sa wakas, nagpaalam pa rin siya at umalis. Ayon sa tansya ni Mateo, si Janelle ay mayroon pa ring ilang dekadang haba ng buhay sa loob ng malamig na pool na ito. Kung mag-aaksaya pa siya ng isang araw, mas mapapahamak si Janelle. Bagamat mahiwaga ang Eternity Frost, hindi rin ito napigilan ang sumpa ng lupang ito ng pagkatapon. Ang mabuhay pa siya hanggang ngayon ay isa ng himala. Pinalabas ng matandang ninuno si Mateo at ang kanyang grupo mula sa Peach Blossom Forest. Biglang tumingin si White Light kay Mateo at sinabing may bagong emosyon, kuya, hindi ko talaga inaasahan na tayo pala ay may ganitong pinagmulan. Kaya naman pala noong unang beses kitang nakita, nakaramdam ako ng napakabait na loob. Bumantong hininga rin si Mateo. Hindi niya inaasahan na sa pagpasok niya sa God's Fall Mountain Range sa pagkakataong ito, nalutas nito ang misteryo ng kanyang pinagmulan, at natagpuan ang ina na hindi pa niya nakikilala noon. Ang puting liwanag na kasama niyang dumaan sa hirap at ginhawa ay sa katunayan ay ina po ng matalik na kapatid ni inay. Marahil, lahat ng bagay ay talagang itinakda na ng langit. Nakaranas siya ng kasawian at nakapasok sa walang hanggang mundo, pagkatapos ay pumasok sa walang hanggang kagubatan at iniligtas ang puting liwanag. Sandaling umikot, ang dalawang tao ay muling pumasok ng magkasama sa lupain ng pagkatapon.
Ang lahat ng ito ay nabuo sa isang salitang kapalaran. Oo nga, haha. Ang maliit na tigre noon ay isa ng Leviathan ng Divine Realm ngayon, sabi ni Mateo sabay tawa ng malakas. Hindi sinasadyang namula ang mukha ni White Light, at sumagot siya, sabihin mong Leviathan, ikaw ba ang tama, kuya? Ikaw na ang pinuno ng sangkatauhan at demonyo. Ngumiti si Megan at sinabing, tumigil na nga kayong dalawa, magkapatid, saan na tayo pupunta? Mula rito, mukhang kailangan pa nating dumaan sa teritoryo ng mga batong iyon. Kung dadaan tayo, malamang gagawa na naman sila ng gulo. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, kung hindi sila pupunta para maghanap ng gulo sa akin, gusto ko pa ring maghanap ng gulo sa kanila. Gustong tingnan ng batang Panginoong ito kung hindi ba talaga sila mapapatay. Dumating ang tatlong tao sa paanan ng bundok. Hindi umimik si Mateo. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ito ay isang coiling dragon heaven devastating palm. Boom! Isang puno ng palma ang lumabas, ang mga kalat ay nagliparan kung saan-saan, direktang nagahit sa isang maliit na bahagi ng bundok. Ang matinding pagyanig na ito ay gamulat sa 10 mabato na nagising. Sus Mariosep! Sino ba yan? Para maglakas loob na istorbohin ang tulog natin. Umalangaw-ngaw ang ungol ni Stone Brave. 3 figure ang lumapag, nakatingin sa kanya ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Tanga, bumalik ang munting Panginoong ito. Hindi napigilan ni Stone Brave ang sarili na minas. Pagkatapos niyang matitigan ng matagal si Mateo ay saka lamang niya naalala kung sino si Mateo at hindi niya napigil ang sabihin sa takot, ikaw. Hindi ka ba pumasok sa Peach Blossom Forest na iyon? Paano ka nakalabas? Ang lugar na ito ay kalapit ng Peach Blossom Forest. Natural lamang na alam ni Stone Brave ang tungkol sa katatakutan ng Peach Blossom Forest. Nakakita na siya ng maraming tao na pumasok sa Peach Blossom Forest dati, pero wala pang nakakalabas noon. Pero itong taong nasa harap niya ay lumabas pa rin. Hey! Gaano man kalawak ang mundo, saang lugar ba ako, itong munting Panginoon, hindi makakapunta? Isa lamang itong simpleng kagubatan ng mga bulaklak ng peach, ang munting Panginoon na ito ay malapit nang pumunta sa rehiyong ipinagbabawal ng Diyos, mapanghamak na sabi ni Mateo. Rehiyong ipinagbabawal ng Diyos. Hey, tao, ang lakas ng loob mo talagang magyabang. Ang lugar na iyon, kahit pa makapasok ang mga powerhouse ng Deity Realm, wala na ring balik. Gamit lang ang kaunting lakas mo, gusto mo ring makapasok sa rehiyong ipinagbabawal ng Diyos. Hindi makapaniwalang sabi ni Stone Brave. Hindi ka maaaring pumunta, hindi ibig sabihin na hindi rin maaaring pumunta ang munting Panginoong ito. Sabi ni Mateo. Napahagalpak ng tawa si Stone Brave nang marinig iyon at sinabing, kalokohan yan. Hindi ka nga makadaan sa akin, gusto mo pa ring pumasok sa lugar na ipinagbabawal ng Diyos. Mga kapatid, durugan ninyo siya para maging meat pancake para sa akin. 10 ulo lang sabay-sabay na sumalakay. Tunay na kahanga-hanga ang palabas na iyon. Maliban na lang kung nakapasok si Mateo sa ranggong first-rate Divine King, ang lakas niya ay tumaas pa ng isa pang antas. Kung ikukumpara dati, mas malakas siya. Gumalaw ang figure ni Mateo, biglang umatake ang Fury Sword Fire Lotus, direktang sinalubong ang bakal na kamao ni Stone Brave. Boom! Ang isa sa mga braso ni Stone Brave ay direktang natangay ng hangin. Tiningnan niya si Mateo nang may takot at hindi makapaniwalang sinabi, tao, ang tagal na pala, ang bilis talagang bumuti ng lakas mo. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti, nagsisimula pa lang ito. Umungol ng malakas si Stone Brave. Parang magnet ang katawan niya, hinihigop ang mga durog na bato. Hindi nagtagal, gumaling din ang braso niya. Tao, inaamin kong napakalas mo. Pero hindi mapapatay ang aming angkan ng mga stonemen. Gaano man kalakas ang iyong lakas, wala rin itong silbi. Sabi ni Stone Brave. Malamig na tumawa si Mateo at sinabing, ganoon ba? Pero hindi naniniwala ang batang Panginoong ito na mayroong isang taong hindi maaaring patayin sa mundong ito. Pagkatapos magsalita, biglang nawala ang figure ni Mateo. Boom! Isang stoneman ang direktang natamba at naging mga durog na bato dahil sa Fury Sword Fire Lotus. Labis na nagalit si Stone Brave nang makita niya ang sitwasyon. Iwinawagayway niya ang kanyang mga kamao at sumugod patungo kay Mateo.
Gayunpaman, matapos makalusot si Mateo sa pagiging first-rate Divine King, ang kanyang movement technique ay muling tumaas ng malaki, at lumipad siya palayo sa isang kisap mata. Ang Stoneman na iyon na nadurudge ng pira-piraso ay mabilis na nabuo muli. Hindi nagpakita ng gulat si Mateo. Umasa siya sa kanyang teknik sa paggalaw at nagpagala-gala sa pagitan ng 10 Stonemen. Paminsan-minsang umaatake, direkta nitong dinudurog ang isang Stoneman. Gayunpaman, lubos na binuksan ni Mateo ang kanyang pananaw at nakuha ang bawat detalye ng larangan ng digmaan. Bigla na lang may sumilay na kaunting ngiti sa gilid ng kanyang labi. Tao, puro ilag at pagtatago lang ba ang alam mo? Hindi maabuti ni Stonebrave si Mateo at hindi niya napigil ang magwala sa matinding galit. Huho, paparating na. Boom! Isang espada ang sumalakay, direktang nagpabagsak sa isang Stoneman. Gayunpaman, ang sumunod na aksyon ni Mateo ay biglang nagpahinto kina Stonebrave at sa iba pa. 1252. Sa kamay ni Mateo, hawak niya ang isang maliit na piraso ng mapusyaw na kulay abong kristal. Napakaliit ng kristal na ito. Kung ilalagay sa isang tumpok ng mga durog na bato, hindi ito gaanong kapansin-pansin. Kapag nahalo na ang mga piraso ng batong iyon, wala nang ibang mapapansing kakaiba. Kung hindi titingnang mabuti, hindi mo talaga malalaman. Nang makita ni Stonebrave at ng iba pa ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay labis na nataranta, at hindi na nang ahas na humakbang papalapit. Huho, bakit hindi na kayo umaatake? Hindi ba't ang tapang-tapang nyo pa rin kanina? Tumingin si Mateo kay Stonebrave nang may malawak na ngiti at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at sinabing, "Ha? Bakit hindi siya nabuhay muli sa pagkakataong ito?" Natahimik sina Stonebrave at ang iba pa. Pawang mga Stonemen sila, at ang kanilang mga mukha ay walang gaanong matingkad na ekspresyon. Ngunit napakalinaw, isang matinding damdamin ng pagkaapi ang gumapang sa mga batong ito. Hindi na ba sila nagsasalita? Ano kaya ang magiging resulta kung dudurugin ko sila? Parang may nagsabi lang ngayon na hindi sila maaaring patayin. Pagkatapos magsalita, ang enerhiya ng asensya ay nagbago sa katawan ni Mateo, at malapit na niyang durugin ang piraso ng kristal na iyon. Namutla si Stonebrave sa takot at dali-daling sinabi, "Huwag. Kami. Umaamin na kami." Sa pagsasabi niya nito, para bang inaamin niya na ang kristal na ito ang kanilang kahinaan. Sa totoo lang, hindi na mahalaga kung inamin ito ni Stonebrave o hindi. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Hey, parang ganoon na nga. Kung hindi ako nagkamali ng hula, ito ang kahinaan mo, di ba? Anong ibig mong sabihin na hindi kayang patayin? Hindi man lang nakapag-isip ng magandang bagay kapag nagyayabang. Ang iba ay hindi mahanap ang kahinaan ng mga bato. Ito ay dahil wala silang ganoong lakas. Sa kagustuhang durugin ng maraming beses ang mga Stonemen na ito at hanapin pa ang kanilang kahinaan mula roon, hindi ito ang kayang gawin ng isang karaniwang tao. Ang mga Stonemen na ito ay pawang mga nilalang na maihahambing sa 10 dakilang banal na hari. Ang lakas ni Stonebrave ay isa pang ang pinakamataas na pag-iral sa 10 dakilang banal na hari. Ang pagnanais na maisakatuparan ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa proseso ng laban na iyon kanina, pinagmasdan ni Mateo ang bawat detalye ng larangan. Huwag mong tingnan kung gaano pabago-bago ang kanyang mga galaw. Sa totoo lang, sinusuri niya ang mga batong iyon na nadudurog sa bawat pagkakataon. Sa huli, natuklasan niya na kahit paano niya sila tamaan, ang mga piraso ng durog na bato na iyon ay iikot sa paligid ng mapusyaw na kulay abong kristal na ito at muling sasama. Sa makatuwid, ang piraso ng kristal na ito ang malinaw na siyang sentro ng kanilang muling pagkabuhay. Hanggat binabasag nila ang kristal na ito, malamang na hindi na sila muling mabubuhay. Ikaw. Paano mo nalaman? Sigurado akong sa kasalukuyan kung nasa Divine Realm na ito, wala nang nakakaalam tungkol sa kahinaan ng aking Stoneman clan. Malungkot na sabi ni Stonebrave. Wala na ang angka ng mga Stonemen sa Divine Realm. Imposibleng may isang taong nakakaalam ng kanilang kahinaan. Pero, itong taong nasa harap nila ay talagang natagpuan ito. Ito ang nagpalungkot sa kanya, nagpagulo sa kanya. Huho, lahat kayo ay may buhay. Dahil may buhay, mayroon ding kahinaan. Hanggat masigasig na naghahanap ang isang tao, lagi niya itong mahahanap. Ngayon, ikaw na ang sisigot sa mga tanong ng batang Panginoon na ito. Ano itong kristal? Sa tingin ko ay medyo kakaiba ito.
Hawak ni Mateo ang maliit na piraso ng kristal na ito at natuklasan niya na mayroon palang kakaibang alon na kumakalat sa loob. Ang alon na ito ay parang puso ng tao, walang tigil sa pagtibok. Malamang dito nagmula ang dahilan kung bakit walang tigil na nabuhay muli ang mga Stonemen. Ito. Nang marinig ang tanong ni Mateo, nag-atubili si Stonebrave. Mukhang wala kang pakialam sa buhay ng miyembro ng iyong angkan. Dahil nga ganoon. Teka. Magsasalita ako. Magsasalita ako. Ito. Ito ang puso ng bato, ito rin ang pinagmumula ng enerhiya ng aking angkan ng mga Stoneman. Kapag nandito tayo, magkakaroon tayo ng walang katapusang daloy ng enerhiya, sabi ni Stonebrave. Puso ng bato. Angkop din yan. Pero, hindi dapat dito natatapos yan, di ba? Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Bagamat makapangyarihan ang lakas ng mga Stonemen na ito, ang kanilang mga ugali ay prangka at walang gaanong katusuhan. Medyo luma na ang Stonebrave, pero limitado rin ang mga gamit nito. Kung ikukumpara sa sangkatauhan, sila ay masyadong tapat at simple. Bagamat hindi maobserbahan ng isang tao ang kanilang mga ekspresyon, marami rin namang bagay na matutukoy ang isa mula sa kanilang mga pag-alunalon. Ayaw pag-usapan ni Stonebrave ang tungkol sa puso ng bato. Maliwanag, may iba pang mga alalahanin. Dahil din sa puntong ito kung kaya't hindi nakagawa ng nakamamatay na suntok si Mateo. Pakiramdam niya ay tila may matinding galit ang mga batong ito sa sangkatauhan. Kaya naman inatake niya ito. Kung hindi, dahil sa ugali ni Mateo, matagal na sana niyang dinurog ang puso ng bato na ito. Bakit naman siya magsasalita ng ganito kalala kay Stonebrave? Kay kapatid, nagkamali si Stonebrave. Hindi ka dapat tinutulan ni Stonebrave. Nagmamakaawa ako sa iyo na pakawalan mo si Stonebold. Kami. Sasamahan ka naming palabas. Sumuko ng lubusan si Stonebrave. Ayaw niyang sabihin kung anong klaseng sekreto mayroon ang puso ng bato na ito, ngunit hindi rin niya alam kung paano magsinungaling. Magagamit lamang niya ang ganitong uri ng paraan upang makiusap kay Mateo. Pero bahagyang ngumiti si Mateo, hey, kaya ba iniisip mong napakagaan ang loob ng batang Panginoon na ito? Huwag kang makipagtawaran sa batang Panginoon na ito, wala kang karapatang pumili. Magsasalita ka ba o hindi? Itinaas ni Mateo ang kanyang kamay, muling umalangaw-ngaw ang enerhiya ng asensya sa kanyang katawan. Lumingon-lingon ang mga mata ni Stonebrave, halatang naguguluhan. Pero sa wakas ay pinatibay pa rin niya ang kanyang loob at mayabang na sinabi, Stonebold, pasensya na. Ang sikreto ng puso ng bato ay dapat ibaon sa kasaysayan. Kung hindi, wala ni isa sa atin ang mabubuhay. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Stonebrave ang kanyang kamay, at ito ay isang suntok. Ang target ay ang Heart of Stone ni Stonebold na nasa kamay ni Mateo. Hindi magilan ni Mateo ang labis na pagkagulat. Ramdam niya na labis na nagmamalasakit si Stonebrave sa buhay at kamatayan ni Stonebold. Ngunit nang pilit niyang tinanong ang mga sekreto ng puso ng bato, talagang gumawa ng ganoong desisyon si Stonebrave. Tila hindi pangkaraniwan ang bato ng puso na ito. Gumalaw ang figure ni Mateo, dahan-dahang naiwasan ang suntok ni Stonebrave. Hey, ikaw? Itong pinuno? Gusto mo talagang patayin ang sarili mong miyembro ng angkan sa harap ng lahat? Sadyang pang-uuyam ni Mateo. Humph! Kayong mga tao ay napakasama. Ginagawa iyan ni Kuya Stonebrave, hindi ba't pinipilit mo pa rin ang lahat ng ito? Mga kapatid, lalabanan natin siya. Ngayon, mamamatay siya, o mamamatay tayo. Patayin ang taong ito, maghayganti para kay Stonebold. Ang ikinagulat ni Mateo ay hindi lamang walang kahit kaunting intensyon ang mga Stonemen na ito na magreklamo kay Stonebrave, kundi lalo pa silang nalilimitahan ng kanilang karaniwang galit sa kaaway. Hey! Hindi ko inaasahan na naging kontrabida pala si Big Brother ngayon. Pero ang mga Stonemen na ito ay talagang tapat at prangka, walang magawang sabi ni White Light. Mukhang mayroong isang napaka hindi kanais-nais na nakaraan sa pagitan ng mga bato at ng sangkatauhan, sabi ni Megan. Kumalat ang siyam na natitirang Stonemen kay Mateo. Ngunit matapos tumaas ng husto ang lakas ni Mateo, hindi na sila naging kalaban. Sa kabaligtaran, muling pinatay ni Mateo ang ilang Stonemen, hawak ang kanilang puso ng bato sa kanyang mga kamay. Arg! Ba't ang sama ng loob mo, lalabanan kita ng todo?
Bigla, tila nawala ng sigla ang buong pagkatao ni Stonebrave. Isang nakasisilaw na liwanag ang lumabas mula sa kanyang glabela. Nang makita ng ibang mga Mason ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay napasigaw sa gulat. Kuya Stonebrave, huwag. Ngunit walang balak tumigil si Stonebrave. Alam ni Mateo na ang glabella place na iyon ay eksakto kung saan naroon ang Heart of Stone. Isang nakakatakot na alon ang dumating. Talagang naramdaman ni Mateo ang pakiramdam na malapit na siyang mamatay. Hindi maganda. Kusang sisubog ang lokong yan. Nakakatakot na energy wave. Nasa panganib si Kuya. Bulalas ni White Light. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni White Light habang sinasabi niya ito. 12:53. Kagat ka ng sobra sa kaya kong nguyain ngayon. Hindi kailanman inakala ni Mateo na kaya pa palang sumabog ng kusa ang mga gago na ito. Gayunpaman, hindi talaga siya binalot ng takot at kaba. Kung isasantabi man na kahit 3 dakilang Diyos ng mga demonyo ay hindi kayang sumire sa kanyang depensa, kahit na talagang masumire ito, ang kanyang Tyrant Dragon Regeneration Art ay makakasiguro pa rin sa kanyang kaligtasan. Hindi niya lang inaasahan na ganito pala katatag ang Stonebrave na ito. Kumaway ang malaking kamay ni Stonebrave, dahilan para lumipad ang lahat ng miyembro ng kanyang angkan, habang siya mismo ay mabilis na tumakbo papunta sa direksyon ni Mateo. Sa oras na ito, ang buong katawan niya ay napuno ng isang nakakatakot na aura, parang isang time bomb. Sa oras na ito, isang banayad na enerhiya ang biglang lumitaw, na bumabalot kay Stonebrave. Ang Stonebrave na malapit nang sumabog at halos maglaho na ay napigilan pa rin. Ang nakakatakot na aura na iyon ay biglang nawala at nawala na lang bigla. Boom! Isang napakalaking Mason ang tumayo sa gitna ng karamihan kasabay ng isang malakas na kalabog. Hindi mapigilan ni Mateo ang pagtingala sa kanyang bagong dating na Stoneman. Mas malaki pa ang laki niya kaysa kay Stonebrave. Mas mataas pa ang antas ng panganib kumpara kay Stonebrave. Patriarka! Patriarka! Nang makita siya ng mga batong iyon, bawat isa sa kanila ay labis na natuwa. Patriarch, sa wakas ay nagising ka na. Ang molditang taong ito ang pumatay sa kanilang lahat kay Stonebold. Kailangan mong maghiganti para sa kanila. Sabi ni Stonebrave nang may kalungkutan at galit. Galit na galit siya kay Mateo ngayon at gusto na niyang mamatay kasama nito. Siyempre, ito lang ang kanyang magandang hiling. Tiningnan ni Mateo ang malaking tanga na ito, na para bang nakaharap sa isang matinding kalaban. Kahit na ang kabilang panig ay isang Stoneman, ang aura na nagmumula sa katawan ng kabilang panig ay medyo katulad ng sa matandang ninuno. Maaari kayang ang lalaking ito sa harap niya ay isa palang makapangyarihang deity realm. Ang banayad na enerhiyang iyon kanina ay mahiwaga at mahirap unawain, at talagang pinigilan nito ang Stonebrave na malapit nang sumabog pabalik. Ang ganitong uri ng kontrol sa mga batas ng enerhiya ay talagang hindi makakamit ng kasalukuyang Mateo. Hindi inabala ng patriarkang Stoneman si Stonebrave, sa halip ay tumingin kay Mateo at sinabing, "Tao, sa katawan mo." Tila may aura na pamilyar sa Diyos ang ito. Ang Diyos ang ito. Gaya ng inaasahan, isang makapangyarihang nilalang sa deity realm. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo at ng kanyang grupo dahil sa mga sinabi ng patriarkang Stoneman. Sa pagkakataong ito, tila mas marami talaga silang kinagat kaysa sa kaya nilang nguyain. Pamilyar na aura. Kumunat ang noo ni Mateo, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ng patriarkang Mason, pag-isipan ito ng Diyos na ito, tila. Ang aura ng world suppressing steel. Tumaas ang kilay ni Mateo, at itinaas niya ang vast heaven steel sa kanyang palad at nagtanong ng may pagtataka, "Iyan ba ang sinasabi mo?" Naging makahulugan ang tingin ng patriarkang Stoneman at sinabi niya, "Ito. Ito talaga ang world suppressing steel." Ang patriarkang Stoneman clan, si Parker Sheen, ay nagbibigay pugay kay Master. Biglang lumuhad si Parker sa lupa gamit ang isang tuhod. Ang napakalaking katawang iyon ay niyanig ang buong bundok hanggang sa ito ay umuga. Nang makita ang eksenang ito, hindi lang ang angkan ng mga Stoneman, pati na rin si Mateo ay natigilan. Kailan muling naging world-suppressing steel ang vast heaven steel? Patriarka, ito. Anong nangyayari dito? Nawala ng malay si Stonebrave sa eksenang ito.
Hindi niya talaga maintindihan kung bakit lumuhad si Patriarch sa harap ng isang tao. Kailangang malaman ng isang tao na ang mga tao ang mortal na kaaway ng angkan ng mga Stoneman. Oo, Patriarch Shin, nagkakamali ka ba? Ang tawag dyan ay Vast Heaven Steel, hindi World Suppressing Steel. Medyo naguguluhang sabi rin ni Mateo. Pero sabi ni Parker, hinding-hindi ako magkakamali. Ang aura ng World Suppressing Steel ay nakaukit sa Heart of Stone ng Patriarch ng Stoneman Clan na ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Hinding-hindi yun magkakamali. Sa pagkakataong ito, talagang nagulat si Mateo sa sobrang gulat. Napagtanto rin niya na ang puso ng bato ay napakahalaga sa angkan ng mga Stoneman. Isang bagay na maaaring itatak sa puso ng bato, parang mga alaalang pamana, na talagang hindi magiging mali. Pagkatapos ay dumating ang problema, bakit tinawag na World Suppressing Steel ang Vast Heaven Steel? Patriarch Shin, mauna ka nang bumangon. Ano ba ang nangyayari rito, maaari mo bang ikwento sa akin ng detalyado? Nagangat si Mateo ng kamay at sinabing. Pero sinabi ni Stonebrave nang may matuwid na galit at sinabing, Patriarch, Stonebold at ang kanilang mga pusong bato ay nasa kamay pa rin ng taong ito. Ikaw. Paano ka nagkakaganito? Tumawa si Mateo at sinabing may awkward na tingin, biro lang naman yan sa inyo ngayon, huwag niyong isipin yan. Haha. Sa totoo lang, gusto ko lang malaman ang sekreto ng puso ng bato, yun lang. Pagkatapos magsalita ni Mateo, agad na itinapon ang ilang pusong bato. Bigla na lang, nagtipon ng mga nabasag na bato sa paligid ng mga puso ng bato. Nabangon muli sina Stonebold at ang iba pa. Ang pusong bato na ito ay parang 7 pulgadang dulo ng ahas. Kapag nahawakan na ng isang tao, hindi na sila makakabangon pa. Kahit na pinakawalan ni Mateo ang mga pusong bato ni na Stonebold at ng iba pa, hindi ito pinaniwalaan ni Stonebrave at puno pa rin ng sama ng loob kay Mateo. Sa kanyang pananaw, nagawa lamang iyon ni Mateo dahil sa lakas ng Patriarch. Sino ang mag-aakala na walang pakialam na sinabi ni Parker, ang puso ng bato ay kung saan nakasalalay ang esensya ng aking angkan ng mga Stoneman. Para sa mga martial artist na tao, ito ay isang mahusay na tonic item. Kapag nilamon ng mga martial artist na tao ang puso ng bato, hindi lamang lubos na uunlad ang kanilang lakas, maaari pa nilang maunawaan ng lubusan ang mga kapangyarihan ng batas sa loob ng puso ng bato. Noong una, ang aking angkan ng mga Stoneman ay isang makapangyarihang lahi sa Divine Realm. Ngunit kalaunan, kami ay nabihag at pinatay ng walang pigil ng mga tao. Kalaunan, upang makatakas sa pangangaso ng mga tao, kaya kami nagtago sa God's Fall Mountain Range, na nabubuhay ng mahina hanggang ngayon. Patriarka. Ikaw. Paano mo nasasabi ang ganitong klaseng mga salita sa isang tao? Gulat na sabi ni Stonebrave. Ang pusong bato ang orihinal na kasalanan ng angkan ng mga taong bato. Noon lang naunawaan ni Mateo kung bakit ganoon katindi ang galit sa kanya ni na Stonebrave at ng iba pa. Isang sinaunang makapangyarihang lahi ang Hamina hanggang sa ganito na lamang, lahat ng ito ay dahil sa mga sakam na tao. Sa kasakiman ng mga tao, kaya talaga nilang gawin ang ganitong uri ng hindi kapani-paniwalang brutal na bagay. Ngunit sa gulat at galit ni Stonebrave, walang pakialam si Parker at malamig na sinabi, ang Panginoon ng World Suppressing Steel ay Panginoon ng ating angkan ng mga Stoneman. Kahit nalipulin niya ang ating buong angkan, wala ring dahilan para sa labis na pagpuna. Hindi na kailangang itago ang sekretong ito. Kung kinakailangan ito ng Panginoon, kunin mo na lang ang ating mga pusong bato. Wala ring masama. Ang mga salita ni Parker ay ikinabahala ng lahat. Ang ganitong antas ng katapatan sa palagay ni Mateo ay walang dod ang kahangalan na katapatan. Pero tila hindi biro ang mga sinabi ni Parker. Sa lakas ng kabilang panig, kahit gamitin niya ang tinig ng Diyos ng Dragon, maaaring hindi rin siya ang makakatapat. Pero umiling si Mateo at sinabing, wala akong interes sa mga pusong bato. Kanina lang, medyo na-curious lang ako. Ang pagpapalam ni Mateo sa kanyang posisyon ay pumukaw sa tawa ni Stonebrave. Mga matatapang na salita. Ngayon pa lang, gising na ang Patriarch. Siyempre sinasabi mong hindi ka interesado.
Pero malamig na ngumiti si White Light nang marinig iyon at sinabing, "Hey, sa kakayahan ng kuya ko sa pag-unawa, kailangan pa ba niya ang mga pusong bato mo para maintindihan ang heavenly daw?" Mula sa Essence Tree Realm hanggang ngayon, 30 lang ang nagamit niya sa loob ng 1 taon. Hindi makapaniwalang sabi ni Stonebrave nang marinig iyon at sinabing, "Nagsisinungaling ka. Paano nagkaroon ng ganito kalaking talento ang isang taong martial artist? Hey! Ang pag-unlad ng kuya ko, hindi mo ba nakita?" Bago siya pumasok sa Peach Blossom Forest at pagkatapos niyang lumabas, gaano katagal ang lumipas. Malamig na sabi ni White Light. Nagulat si Stonebrave. Noon niya lang naalala ang pangyayaring ito, at hindi niya maiwasang maniwala sa mga sinabi ni White Light. Walang balak makipagtalo si Mateo. Tinanong niya si Parker, "Patriarch Shin, sinabi mo na ang Vast Heaven Steel ay ang world-suppressing steel. Ano nga ba ang ibig sabihin nito?" Pero labis na ikinagulat ni Mateo ang sagot ni Parker. "Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Ang alam ko lang ay ang misyon ng ating angkan ng mga Stonemen ay bantayan ang world-suppressing steel." 1254. Alam ko lang na binantayan ng ninuno ko ang world-suppressing steel sa loob ng maraming henerasyon. Hanggang isang araw, nawala na ang liwanag ng world-suppressing steel at dumilim na. Nagsimula noon ang kalamidad ng ating Stoneman clan, sabi ni Parker. Nang marinig ang mga salita ni Parker, walang humpay na bumantong hininga si Mateo. Halos nilipol ng sangkatauhan ang angkan ng mga Stonemen dahil sa kanilang kasakiman, habang ang lahing demonyo naman ang nagdala ng krisis ng pagpuksa ng lahi sa sangkatauhan ngayon. Kung sino ang tama at kung sino ang mali, wala ring kakayahang makipagtalo si Mateo. Masasabi lamang ng isa na ito ay isang mundo kung saan ang mahihina ay biktima at ang malalakas ay nagpipista. Kahit na si Mateo ang pinuno ng sangkatauhan, hindi niya kayang kumatawan dito. Marahil ay mayroon pa ring ibang mga lahi na lubos nang nabaon sa limot sa mga talaan ng kasaysayan. Ngunit bilang miyembro ng sangkatauhan, si Mateo ay may hindi maiiwasang tungkulin na labanan ang masamang lahi. Para naman sa angkan ng mga Stonemen, gagawin lamang ni Mateo ang lahat para masiguro ang kanilang kaligtasan at hayaan silang magpatuloy. Siyempre, kung may pagkakataon. Patriarch Shin, tungkol sa mga kilos ng sangkatauhan, lubos na nakikiramay ang Crosswell na ito. Kung mapapatahimik ko ang kaguluhan ng lahi ng mga demonyo, tiyak na magbubukas ang Crosswell na ito ng isang tipak ng rehiyon sa Divine Realm at magkakaroon ng lugar na mapagpahingahan ang lahat, sabi ni Mateo habang nakahawak ang mga kamay. Bagamat si Mateo ay hindi naman nagdadalamati sa kalagayan ng sansinukob at naaawa sa kapalaran ng sangkatauhan, ang ganitong pag-uugali ay laban sa langit at katwiran sa paglipol ng mga angkan. Ang sangkatauhan na dumaranas ng kalamidad na ito ay maaaring hindi kung wala ang dahilan ng angkan ng mga Stoneman. Lahing demonyo. Naaalala ko na walang ganitong lahi ang Divine Realm, biglang sabi ni Parker. Hindi naman gaanong kalaki ang pagkagulat na ito ni Mateo. Hindi ba nasali sa karerang ito? Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Parker. Nakatulog siya rito nang walang ideya kung ilang 10,000 taon na ang nakalilipas. Maaari pa nga itong umabot ng 1,000,000 taon. Ibig sabihin din niyan ay noong panahon kung kailan aktibo si Parker, ang Divine Realm ay walang lahing demonyo, ang lahing ito. Kung gayon, saan nagmula ang kasalukuyang lahi ng mga demonyo? Medyo nabalisa si Mateo. Ikaw, sigurado ka ba? Napakalawak ng Divine Realm, kaya may mga lahi ba na hindi mo alam? Pakiramdam ni Mateo ay kailangan panyang kumpirmahin ng kaunti. Tutal, napakalaki naman ng Divine Realm. Bukod sa mga kilalang lugar na, marami pa ring hindi kilalang mga lupain. Siguro naubusan na ang lahi ng mga demonyo mula roon. Gayunpaman, umiling pa rin si Parker at sinabing, ang Divine Realm ay hindi kasing laki ng iniisip mo. Ang mga lugar na maaaring puntahan ng mga powerhouse ng Deity Realm ay mas marami kaysa sa iniisip mo. Pero, ngayon ko lang narinig na mayroong lahing demonyo. Huminga ng malalim si Mateo at pilit na pinakalma ang kanyang emosyon sa pagkakataong ito. Bigla siyang may naisip at muling nagtanong, Patriarch Shin, narinig mo na ba ang pangalang ito dati sa Immortal Grove region? Umiling pa rin si Parker at sinabing, hindi ko pa naririnig noon.
Kung gayon, alam mo ba kung mayroon pa ring mas matataas na kaharian sa itaas ng Origin Deity Realm? O marahil, sa pamamagitan ng pagpasok sa Origin Deity Realm, makakaakyat ba ang isang tao sa mundo ng mas mataas na antas? Masusing nagtanong si Mateo. Ayon sa pagkakaalam ko, hindi dapat ang Origin Deity Realm ang maging endpoint. Dapat mas malakas ang lakas ng mga ninuno ng Stoneman clan ko kaysa sa Deity Realm. Pero, mukhang hindi rin sila nakaakyat sa mas mataas na antas ng mundo, sabi ni Parker. Habang tumatagal ang tanong niya, lalo lang naguguluhan si Mateo. Sinabi ng matandang ninuno noon, ang lakas ng mga ninuno ng apat na simbolo ay hindi maisip. Lumalagpas pa nga ito sa Origin Deity Realm. Naaalala pa rin ni Mateo ang lupain ng mga espiritu ng mga ninuno sa White Tiger clan noon. Iniwas ng White Tiger Sacred Ancestor ang tingin nito sa Deity Realm. Nangangahulugan din ito na kahit na makalusot ang isa sa Origin Deity Realm, hindi pa rin sila makakaakyat. Kung gayon, saan nagmula ang lahing demonyo? Nakaramdam si Mateo ng libo-libong magulong kaisipan na dapat niyang bigyang pansin, parang isang bola ng malaking gulo sa kanyang isipan, na hindi niya kayang ayusin. Kalimutan mo na, dahil hindi ko ito maaayos, babaliwalain ko na lang. Si Patriarch Shin, dati ay hindi pagkakaunawaan lang. Walang balak si Mateo na makasakit ng damdamin. May mga importanteng bagay pa tayong aasikasuhin kaya aalis na tayo rito, sabi ni Mateo habang magkahawak ang mga kamay. Saan pupunta ang guro? Tanong ni Parker. Pupunta tayo sa rehiyong ipinagbabawal ng Diyos para hanapin ang Conwu Divinewood, hindi ito itinago ni Mateo at tapat na sinabi. Hindi napigilan ni Stonebrave ang magulat nang marinig iyon at sinabing, gusto niyo ba talagang pumunta sa rehiyong ipinagbabawal ng Diyos? Nakangiting sabi ni Mateo, peke pa rin ba? Inakala pa nga ni Stonebrave na nagyayabang si Mateo. Hindi niya inaasahan na totoo pala ito. Sasama kami sa iyo. Biglang sabi ni Parker. Ito. Ang rehiyong ipinagbabawal ng Diyos ay lubhang mapanganib. Patriarch Shin, ilan pa lamang ang mga miyembro ng iyong angkan. Hindi mo na kailangang makipagsapalaran sa akin, natigilan si Mateo at sinabi. Ngunit matatag ang saloobin ni Parker at sinabi niya, ang misyon ng angkan ng mga Stoneman ay bantayan ang World Suppressing Steel. Dahil ikaw ang Panginoon ng World Suppressing Steel, natural lang na kailangan ka naming sundin. Kahit na ang aming mga buto ay maging pulbos, wala rin kaming pagsisisihan. Hindi inisip ni Mateo na ganoon pala katatag ang ugali ng Parker na ito. Sandali siyang nahirapang pumili. Sa biyaheng ito, siya mismo ay wala ring gaanong kasiguraduhan. Kung isasangkot niya ang angkan ng mga bato at magreresulta sa pagkalipol ng kanilang angkan, mahihirapan si Mateo na itoon ang kanyang isip sa silangan. Kumusta naman? Dito muna kayo pansamantala. Kung makakalabas ako sa rehiyong ipinagbabawal ng Diyos, ilalabas ko kayo. Paano yan? Napaisip si Mateo at sinabi. Kung makakarating siya sa Deity Realm, natural na masosolusyonan ang lahat ng may lubos na kaiganhawahan. Hindi kayang tiisin ang lakas ni Parker, marahil ay maaari akong tumulong kay Master. Master, kahit na pumayag ka o hindi, dapat kang sundan ni Parker. Walang magawa si Mateo. Malamang ay mas malakas ang lakas ng Parker na ito kaysa sa kanya. Kung gusto niya talagang sumunod sa kanya, wala talaga siyang magagawa. Sige, huwag kayong lumaban. Sa hinaharap, mananatili kayong lahat sa aking maladyos na artifact. Kapag kailangan ko kayong lahat, natural na tatawagin kayo ng batang Panginoon na ito, bumantong hininga si Mateo at sinabi. Ang pag-alis mula sa teritoryo ng angkan ng mga Stoneman ay hindi pa gaanong kalayuan sa rehiyong ipinagbabawal ng Diyos. Sa isang kisap mata, kalahating buwan ang lumipas. Sa wakas ay nakapasok na ang grupo ni Mateo sa hangganan ng rehiyong ipinagbabawal ng Diyos. Kuya, ang rehiyong ito na ipinagbabawal ng Diyos ay parang isang lungsod na multo. Mukhang napakalungkot at tiwangwang. Pakiramdam ko ay nanigas ang balahibo ko sa buong katawan, hindi sinasadyang nanginig si White Light at sinabi. Sa harap nila ay isang kahabaan ng kawalang hanggan. Habang pinagmamasdan ang paligid, sunod-sunod na nakakatakot na mga aura ang bumungad.
Hindi lang si White Light ang nakaramdam nito, maging si Mateo ay nakaramdam din ng halos pagkasakal. Para bang bawat dahon ng damo at puno rito ay may kakaibang lasa. Tila ibang-iba ang mundo ng lugar na ito kumpara sa ibang mundo. Biglang tumunog ang alarm bell ni Mateo. Mag-ingat ka. Dalawang guhit ng nakakatakot na liwanag ng dugo ang biglang kumislap, palihim silang inatake mula sa likuran. Napakasensitibo ng persepsyon ni Mateo, ngunit nakuha lamang niya ito noong malapit na itong dumating. Ang target ng dalawang guhit ng bloodlights na ito ay sina White Light at Megan. Masyadong mabilis na dumating ang dalawang guhit ng mga ilaw na may dugo. Walang oras sina Megan at White Light para gumanti. Ang lakas ng dumating ay napakalakas. Sakop ng espada. Banal na sining ng katawan ng itim na kayamanan ng pagong. Hinarang ni Mateo sina White Light at Megan gamit ang isang suntok. Dagendong. Dagendong. Ang dalawang guhit ng linya ng dugo ay direktang tumama sa katawan ni Mateo nang walang anumang paglihis. Power! Diretso na sa mukha si Mateo ng isang subo ng sariwang dugo, at ang kanyang katawan ay lumipad pa atras. Kahit ang Starburst Grand Art ng tatlong dakilang Diyos ng mga demonyo ay hindi nalampasan ang depensa ni Mateo. Ang dalawang mapagpakumbabang bahid ng liwanag na ito ay talagang sumaire kay Mateo nang sandaling sila ay umatake. Kuya! Kuya Mateo! Nang makita ni na White Light at Megan ang eksenang ito, sabay silang napasigaw sa gulat. Nako, ang galing naman ng depensa mo. Mukhang natutunan mo na ang Black Tortoise Treasure Body Divine Art ng matandang pagong na yon. Pero, malayo pa ito sa perpekto. Isang kakaibang tawa ang narinig. Lumitaw ang figure ni Reynold sa paningin ng tatlong tao. 12:55. Reynold. Nang makita ng tatlong tao si Reynold, hindi napigilan ang kanilang mga ekspresyon ang magbago. Akala ni Mateo ay hindi talaga makakatapat ni Gory si Reynold. Hindi niya inaasahan na makakatakas pala siya mula sa espasyo ng Soul Refining Sect. Gayunpaman, tila ang buong ugali niya ay nagkaroon ng napakalaking pagbabago. Hey! Gulat na gulat ka ba? Hindi mo inaasahan na makakatakas ako sa lugar na iyon, di ba? Naku, bata ka, napakabait mo pa para marunong pumatay ng tao gamit ang hiniram na kutsilyo. Pero ang 1,000,000 taon ng pagsisikap ng upuang ito ay nauwi sa wala sa isang araw. Ang puot na ito, kailangan mong tanggapin. Mula sa iisang bibig, dalawang magkaibang boses ang lumabas, na labis na ikinagulat ng tatlong Mateo. Pero mabilis din na naintindihan ni Mateo. Tila sinapian ng sect master ng Soul Refining Sect na si Gory ang katawan ni Reynold. Maliban na lang, iba ito sa pagsamsam ng mga pag-aari. May sarili pa ring kamalayan si Reynold. Ngunit ang kasalukuyang Reynold ay talagang nagbigay sa kanya ng isang mapanganib na aura. Matapos ang pagkabigla, mabilis na kumalma si Mateo at sinabing may malaking tawa, hahaha. Ang mataas na Heaven Stabilizing Divine King ay napunta sa ganoong sitwasyon, hindi siya multo o tao sa kasalukuyan. Kung ipapaalam sa labas ng mundo, malamang na ito ay magiging isang kwento na ipapasa sa buong Divine Realm, tama ba? Nalungkot ang mukha ni Reynold. Kahit na sinasapian siya ni Gory ngayon, nanatili pa rin ang kalahati ng kanyang dating personalidad. Siya, ang taong ito, ang pinakamahalaga sa kanya. Dahil sa pagbaril ni Mateo, muntik na siyang magliyab agad. Tigilan mo ang mga kabayo mo. Kung wala ka man lang ganitong pagpipigil, paano mo magagawa ang mahahalagang bagay? Pagmamakaawa ni Gory. Itikom mo ang bibig mo para sa upuang ito. Kung ano man ang kalokohan, hintayin mong mapatay ng upuang ito si Mateo bago ka magsalita. Paano pa nakikinig si Reynold, agad siyang pinutol ang sasabihin. Gigi, kung wala ang Diyos ang ito, sa tingin mo ba ay mapapatay mo ang batang ito? Hindi mo na kailangang kumilos. Sa tingin mo ba ay walang kabuluhang tinatawag ang pangalan ng upuang ito na Heaven Stabilizing Divine King? Sige, sige. Hindi makikialam ang Diyos ang ito. Maya-maya, huwag kang magmakaawa para sa Diyos ang ito. Pagkatapos magsalita, hindi na gumawa ng ingay si Gory, tila isinuko na ang karapatan sa pagkontrol ng katawan.
Mateo, sa pagkakataong ito, kahit dumating pa ang Jade Emperor, hindi ka rin niya mailigtas. Galit na sabi ni Reynold. Pero bahagya lang ngumiti si Mateo at sinabing, noong huling beses, iniisip ko kung sino ang tumakbong parang aso. Noong nakaraan, kung hindi dahil sa mga intriga at tukano mo, paano mo matatalo ang upuan na ito? May paghamak na sabi ni Reynold. Tanging ang mahihina lamang ang makakahanap ng mga dahilan para sa kanilang sariling pagkabigo, malamig na sabi ni Mateo. Kung gayon, susuriin ng upuang ito ngayon kung gaano kakalakas. Malamig na tumawa si Reynold at biglang naglabas ng daliri. Malalim na daliri ng Chi. Isang daliri lang ang pinakawalan, gumalaw ang hangin at mga ulap. Ang tingin ni Mateo ay nagpapakita ng paghamak, at sinabi niya ng may malamig na ngiti, ito na naman ang hakbang na ito. Maaari ka bang mag-isip ng bago? Pagkatapos magsalita, kumaway ang Evil Extermination Sword ni Mateo. Lumabas ang Fury Sword Fire Lotus kasabay ng isang sipol, sinalubong ang Profound Chi Finger ni Reynold. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ni Mateo ang pagkasakal ng kanyang dibdib, parang nabara ang enerhiya ng asensya. Ang galaw na ito ng Fury Sword Fire Lotus ay halos hindi na makawala. Boom! Paano magiging katapat ng Profound Chi Finger ang kalahating luto na Fury Sword Fire Lotus? Tila tinamaan ng isang napakalaking puwersa ang dibdib ni Mateo. Pagbuka ng kanyang bibig, sa mukha siya ng isang malaking subo ng dugo, lumipad ang katawan palabas paatras at walang awang bumagsak sa lupa, binasa ng sariwang dugo ang kanyang damit. Kuya Mateo. Kuya. Namutla sa takot sina Megan at White Light, hindi inaasahan na ganito pala ang magiging resulta. Nagpumigla si Mateo na tumayo. Ang kanyang mga laman loob ay nagtamo na ng matinding trauma. Mabuti na lang at mayroon siyang Tyrant Dragon Regeneration Art at kasalukuyang nagpapagaling ng kanyang mga pinsala. Gigi, hindi pa rin naman masama ang lasa ng sumpa ng espiritu ng Diyos na ito, di ba? Sabi ni Gory na may kakaibang tawa. Alam ni Mateo na ang problema ay nasa dalawang guhit ng Bloodlight kanina. Hindi niya ito naramdaman dati, pero sa ngayon, pakiramdam ni Mateo ay may dalawang kakaibang puwersang bumabara sa kanyang dibdib na nagpapabagal sa kanyang enerhiya. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay medyo katulad ng God-corrupting blood beads ng 6 na dakilang tagapagtanggol noon. Sa lakas lang, mas malakas ito kaysa doon. Para itong pagtatanim ng sumpa sa katawan ni Mateo. Kahit na gamitin niya ang Origin Magnetism Spirit Wood, hindi niya rin ito kayang linisin. Gaya ng inaasahan, sulit na sulit ang pagiging dating makapangyarihang taga-Heaven Glimpse. Hindi ka panipaniwala ang kanyang kakayahan. Maliban sa isang bahid ng mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo, dahilan para magbago ang ekspresyon ni Gory. Sumpa ng espiritu ng mga ghost, di ba? Parang kahanga-hanga talaga. Iniisip ko kung alam ba ni Gory kung paano tanggalin ang sumpa ng espiritu ng mga ghost na ito o hindi? Tanong ni Mateo nang may malamig na ngiti. Isang pulang dugong figure ang biglang lumitaw sa tabi ni Mateo. Ang ekspresyon ni Gory ay walang kapantay na pangit. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot, sinabi niya, iniisip ko kung bakit nawala ang Myriad Soul Flag. Lumabas na napunta pala ito sa iyong mga kamay. Personal na pinagbuti ni Gory ang masasamang multo na ito. Natural niyang alam ang husay ng masasamang multo na ito. Kahit na napakataas ng kanilang cultivation realm, imposible pa ring supulan ang mga masasamang multo na ito para sa mga ordinaryong martial artist. Hindi niya maisip kung paano nasupil ni Mateo ang masasamang multo na ito. Sa pag-iisip ng maraming taon niyang pagsisikap na maging damit pangkasal para kay Mateo, pakiramdam ni Gory ay parang natabunan siya ng sumpa ng ghost spirit, labis na napigilan. Tila hindi nakita ni Gory si Gory. Tinawag niya ang 8 iba pang masasamang multo at sinimulang gamitin ang aura sayon kay Mateo. Malinaw na malinaw sa mga masasamang multo ang mga galaw ni Gory. Kung nasa kasagsagan ng kanyang kalakasan si Gory, natural na hindi nila malulutas ang sumpa ng espiritu ng mga ghost. Ngunit ngayon, sapat na ang kanilang lakas. Paano naging ganoon kadali na gugustuhing tanggalin ang sumpa? Hey!
Sa upuang ito makikita mo kung anong klaseng lakas mayroon ang numero 1 Divine Realm. Nanlamig ang ekspresyon ni Reynold, at muling itinuro ang isang daliri. Malalim na langit. Daliri. Malamig na sigaw ni Reynold. Ang lakas ng daliring ito ay talagang hindi maisip. Profound Calamity Finger, Profound Chi Finger, Profound Heaven Finger, ang mga ito ay malinaw na mga teknik sa pakikipaglaban na direktang ipinasa mula sa parehong lahi sa loob ng Brahma Heart Sutra. Para lubos na maunawaan, ang kapangyarihan ay tunay na walang hanggan. Bukod pa rito, naunawaan pa nga ni Reynold ang isang Divine Tao Domain. Sa pagdaragdag ng domain, ang kanyang lakas ay lalong naging nakakatakot at napakalakas. Lumungkot ang mukha ni Mateo at sinabing, hindi nakakapagtaka na napaka-arrogant mo. Lumalabas na naiintindihan mo pala ang mga batas ng ikalawang yugto ng Divine Tao. Sayang naman. Akala mo ba ikaw lang ang nakakaintindi nito? Kumislap ang gininto ang liwanag sa katawan ni Mateo. Isang palad ang lumabas na may nakakapangilabot na momentum. Nakapangwasak na palma sa langit ng nakakulong na dragon. Ang mga teknik sa pakikipaglaban ni Mateo sa lahi ng dragon ay napakabilis na umunlad. Nang nasa lupain ng pagkatapon, sa ilalim ng gabay ng ninuno, agad niyang narating ang ikalawang yugto ng Divine Tao. Ang mga batas sa ikalawang yugto ng Deity Realm, ang katumbas nito ay ang kapangyarihan ng mga batas ng Deity Realm para sa Middle Stage Grotto Profound Deity Realm. Sa simula, ang pag-unawa sa mga batas ni na Reynold at ng Spirit Bristle Divine King ay nasa parehong antas, karamihan ay nasa huling yugto ng unang yugto ng Divine Tao. Hindi niya rin alam kung anong klaseng mga payo ang natanggap ni Reynold mula kay Kanoo, ang kanyang lakas ay talagang bumuti ng husto, at nakarating na sa ikalawang yugto ng Divine Tao. Nakakalungkot lang na ang pag-unawa ni Mateo sa mga batas ay mas mabilis kaysa sa inaakala ni Reynold. Ang Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ng ikalawang yugto ng Divine Tao laban sa Profound Heaven Finger ng ikalawang yugto ng Divine Tao. Sa simula, dapat itong isang atake na kapantay ng lakas. Ngunit si Mateo ay may karagdagan ng 9 Transformations Golden Body, na nagpalipad kay Reynold gamit ang isang palad. Hey! Ang numero 1 ng Divine Realm, talagang walang hiya. Mapanghama sabi ni Mateo. 1256. Pagkatapos ng isang palad, ang siyam na masasamang multo ay umikot kay Mateo at naglabas ng isang spell. Di nagtagal, tuluyan nitong napawi ang kanyang sumpa ng Ghost Spirit. Imposible. Ikaw. Paano mo maiintindihan ang mga batas ng ikalawang yugto ng banal na Tao? Naku, pagbabayaran mo ang mga ginawa mo. Kahit si Reynold o si Gory man, pareho silang nagwawala sa galit sa oras na ito. Ang numero ng Divine Realm ng isa na kanyang ipinagmamalaki ay inagaw, ang Myriad Soul Flag naman ng isa na pinaghirapan niyang linangin ay pinino ng ibang tao upang maging isang kayamanan. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay nakakabaliw lang sa mga tao. Walang magawang sabi ni Mateo, ang galing niyong dalawa. Sino ang dapat kong sagutin? Hoy, batang lalaki, hindi ikaw ang katapat niya. Hayaan mo ako. Sigaw ni Gory na may kakaibang tono. Hindi pwede. Paanong ako, ang Heaven Stabilizing Divine King, ay hindi niya katapat? Tanong ni Reynold, na hindi kumbinsido. Naaalala pa rin niya na sa labas ng banal na lungsod noon, napaka-arbitraryo para sa kanya na patayin si Mateo. Gaano nakatagal ang lumipas? Hindi na siya ang katapat niya sa ganitong punto. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Reynold. Malinaw na ang dalawang banal na kaluluwa ay kasalukuyang nasa isang matinding pagtatalo para sa kapakanan ng pag-aagawan para sa mga karapatan sa pagkontrol ng katawan. Hanggal ka. Sa tingin mo ay numero 1 ang talento mo sa ilalim ng langit. Kahit ang ama mo, ako, ay hindi nang ahas na sabihin na numero 1 ako sa ilalim ng langit noon. Sa mga katulad mo lang, tung lalaking to. Sabi ni Gory. Humph. Iyon ay dahil ang upuang ito ay hindi isinilang sa panahon ng banal na Tao. Kung hindi, ang mga nagawa ng upuang ito ay maaaring hindi mababasa kay Enzo. Ngunit si Reynold ay umaapaw sa kumpiyansa. Sa wakas, ang tunay na sarili ni Reynold ay nanatili pa ring nangingibabaw sa katawan.
Nanlamig ang kanyang ekspresyon, at puno ng kabaliwan ang kanyang mga titig. Kumulo ang lahat ng enerhiya ng asensya sa kanyang katawan. Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan. Nang makita ang eksenang ito, naging seryoso ang tingin ni Mateo, at sa wakas ay naging seryoso siya. Baliw ka ba? Hindi pa sapat ang pag-unawa mo sa batas para mailabas ang ganitong antas ng martial technique. Sa puwersahang pagpapakawalan nito, sisipsipin ka ng kapangyarihan ng batas. Mula sa bibig ni Reynold, kakaibang sigaw ni Gory. Tunay nga, mabilis na nanghina ang katawan ni Reynold. Pero binitawan pa rin niya ang galaw na ito nang hindi lumilingon. Umabot na sa puntong binaliwala na niya ang lahat dahil sa galit niya kay Mateo. Ang ganitong uri ng puot ay mas lalo pang dulot ng kanyang selos. Baliw. Baliw ka. Kung hahayaan mong kumilos ang upuang ito, bakit mo pa kailangang mamatay kasama niya? Tanga ka. Sunod-sunod na kakaibang sigaw ang ibinigay ni Gory, ngunit tuluyan siyang hindi pinansin ni Reynold. Gusto niyang mamatay kasama si Mateo. Malalim. Kabanalan. Daliri. Si Reynold, na nanunuyot na at naging parang mommy na, ay sumigaw ng huling martial technique na ito mula sa kanyang bibig. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Mateo ang mapangiti ng malamig at sinabing, "Hey, sabay kayong mamamatay. Masyado kayong nag-iisip. Ang ganitong uri ng martial technique na ginagamit ng may puwersa ay angkop din bang mamatay kasama ko?" Oy! Binunot ni Mateo ang Evil Extermination Sword. Isang nakakatakot na espada ang pumutok sa kalangitan. Malakas ang aura ni Reynold, ngunit ang layuning ito ni Mateo na gumamit ng espada ay mas malakas kaysa sa kanya, kaya agad siyang natabunan. Nang masaksihan ang kahangahangang momentum ni Mateo, muling sumigaw si Gory sa gulat, Evil Extermination Sword. Ito ang ikatlong antas ng Evil Extermination Sword formula, ang Monumental Sword. Ulo ka ng baboy. Kahit walang grado ang Evil Extermination Sword formula, kung iintindihin mo ang Monumental Sword, wala kang laban. Malinaw na naunawaan ni Gory ang Evil Extermination Sword formula. Hindi pa nakakakilos si Mateo, at nakikita na niya ang kaibuturan nito. Ang Evil Extermination Sword formula ang pangkalahatang balangkas ng Vast Heaven Sword Art. Sa panimula, wala itong grado, ngunit sa usapin ng kapangyarihan, ang galaw na ito ng Monumental Sword ay talagang mas malakas kaysa sa kalahating luto na Profound Divinity Finger ni Reynold. Hindi talaga magkapantay ang level nilang dalawa. Alam ni Gory na si Reynold ay isang henyo na lumilitaw kada 100,000 taon at sa simula ay mataas ang inaasahan sa kanya. Pero nang makita niya ang espadang ito ni Mateo, alam niyang hindi magkapantay sina Reynold at Mateo. Isa talagang henyo si Mateo na lumilitaw minsan sa bawat milyong taon. Kahit ang Absolute Heaven noon ay tiyak na walang talentong katulad ni Mateo. Kahit na ang Evil Extermination Sword formula ay ang elementary chapter ng Vast Heaven Sword Art, hindi talaga ganoon kadaling intindihin ang mga batas ng Divine Tao. Sa kabaligtaran, napakahirap intindihin ang sword art na ito. Pero, naunawaan na talaga ni Mateo ang Monumental Sword hanggang sa ikatlong antas. Nangangahulugan din ito na malapit ng opisyal na simulan ni Mateo ang pagkultibo ng Vast Heaven Sword Art. Iyon ang tunay na nakakatakot na paraan ng pagkultiba. Gayunpaman, ang Profound Divinity Finger ang huling trahedya ni Reynold. Matigas niyang ginamit ang galaw na ito para magkaroon ng isang mapagpasyang laban kay Mateo. Ugong. Dalawang makapangyarihang at malalim na batas ng banal na daw ang nagbanggaan. Isang nakakatakot na alon ang kumalat, na direktang nagpatag sa dating tiwangwang na kapaligiran. Ang paghaharap na ito ay karapat-dapat tawaging pinakamataas na komprontasyon ng Divine Realm. Ang nangungunang banal na hari na naghari ng 2,000 taon ay opisyal ng umatras sa entablado ng kasaysayan ngayon. Kahit na nakuha ni Reynold ang patnubay ni Kanoo, ang kanyang mga konsepto ay mas mahusay pa rin ng kaunti. Kahit na ang kanyang Essence Energy Realm ay mas mataas pa kaysa kay Mateo. Ang resulta ay ganap pa ring pagkatalo. Ang katawan ni Reynold ay parang saranggola na naputol ang tali, lumilipad pa atras ng walang lakas, malakas na bumagsak sa lupa, at hindi na lumilikha ng anumang tunog.
Gayunpaman, hindi maituturing na maganda ang sitwasyon ni Mateo. Hindi naman magaan ang mga pinsala niya dati. Sa pagkakataong ito, sa pilitang paggamit ng Monumental Sword, halos naubos nito ang lahat ng enerhiya ng kanyang asensya. Huwag mong tingnan kung paanong sa pagitan ni Mateo at Reynold, mayroon lamang maliit na kaharian na pagkakaiba. Pero sa ganitong klaseng ekspertong pakikipaglaban, kung hindi gagamitin ni Mateo ang lahat ng kanyang kapangyarihan, wala siyang makukuhang anumang kalamangan. Para matalo niya si Reynold, iyon ay dahil sa pagdurog ng mga batas ng banal na Dao. Parang papel ang ekspresyon ni Mateo, at pagod na pagod ang buong katawan niya. Ayos ka lang ba, kuya? Matapos kumpirmahin na medyo kulang lang sa essence energy si Mateo, nasabi ni White Light nang may excited na tingin, haha, ang galing talaga. Hindi ko inaasahan na ang Evil Extermination Sword formula mo, kuya, ay nakaabot na pala sa 3 antas. Sa tingin ko, ang talento mo sa sword daw ay hindi naman bababa sa Atavism Dragon Soul. Kuya, tinapos mo na ang Heaven Stabilizing Divine King. Ngayon, ikaw na ang numero 1 ng tunay na Divine Realm. Lumunok si Mateo ng isang tabletang panggamot na nagpapagaling sa essence energy at umiling habang nakangiting sinasabi, numero 1 ba yan sa Divine Realm? Huho, biro lang yan. Ang pag-iisip ni Senior Lian Fang nito ay para himukin ang mga martial artist ng sangkatauhan na magsikap. Napakarami ng hindi kasama rito. Sayang at hindi nito nakamit ang inaasahang resulta. Tanging si Reynold lang, ang ganitong uri ng tao, ang lulubog dito at hindi makakalabas. Napakalaki ng Divine Realm. Kahit na kayang silipin ni Lian Fang ang mga sekreto ng langit, imposible ring kalkulahin ang lahat. Sa loob man lang ng God's Fall Mountain Range na ito, mayroong ilang makapangyarihang nilalang na ang lakas ay mas malakas kaysa sa 10 dakilang banal na hari. At sa loob ng nakakatakot na rehiyong ito na ipinagbabawal ng Diyos, sino ang nakakaalam kung gaano pa karaming makapangyarihang nilalang ang mayroon? Kahit ang Absolute Heaven, ang numero 1 ng Divine Realm noon, ay hindi rin ang ahas na magyabang ng ganito kalaki, tama ba? Mataas ang tingin ni Reynold sa kanyang sarili at pilit na sinakop ang unang pwesto ng 10 dakilang banal na hari taon-taon, at talagang inakala niyang wala siyang talo sa ilalim ng kalangitan. Hindi niya akalain na isa lamang pala siyang pulaka sa ilalim ng balon. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. GG. Naku, dapat talaga akong magpasalamat ng marami. Binugbog mo ang lokong iyon hanggang sa makatulog siya. Sa wakas ay makokontrol na rin ng Diyos na ito ang katawang ito. Si Reynold na dati wala ng gaanong aura ay biglang sumulpat ng may kahangahangang momentum. 12:57. Sige. Hindi nagatubili si Mateo, agad na nagdesisyon at direktang inilagay ang sarili at si Megan sa loob ng Vast Heaven Pagoda, at ikinabit ito sa katawan ni White Light. Hindi nila kinailangan ng masyadong komunikasyon ni White Light. Isang tingin lang ay sapat na. Halos kaagad, ipinakita ni White Light ang kanyang teknik sa paggalaw at tumakbo ng parang baliw. Kahit na walang kahangahangang kakayahan sa teleportasyon na katulad ni Mateo si White Light, ang bilis niya ay hindi mas mabagal kaysa kay Mateo. Ang pangalan ng Flowing Light o White Light ay hindi tinawag ng walang kabuluhan. Kahit si Gory ay hindi rin inaasahan na si Mateo ay ganoon kadeterminado, at tumalikod pa at tumakbo. Dahil sa sandaling pagkagulat, nawala na ang White Light. Nako, ang galing talaga ng batang ito. Hindi siya tamad sa ginagawa. Hindi ko alam kung gaano siya kalakas kumpara kay Reynold na hanggal na yon. Pagkatapos ng isang bahagyang sorpresa, nagbigay ng papuri si Gory, at ang kanyang figure ay gumalaw, hinabol ang White Light. Ang kanyang figure ay talagang mabilis na parang kidlat at mas mabilis pa kaysa sa White Light. Hindi naman gaanong kalaki ang pagkagulat ni White Light at sinabi niya kay Mateo sa loob ng Vast Heaven Pagoda, "Kuya, ang bilis ng lalaking ito. Huwag mo siyang pansinin. Tumakba lang at hintayin ang aking utos." Seryosong sabi ni Mateo. Si Mateo sa oras na ito ay kasalukuyang desperadong bumabawi ng enerhiya ng asensya sa loob ng Vast Heaven Pagoda.
Ang mga figure ni na White Light at Gory, isa sa harap at isa sa likuran, ay mabilis na sumugod sa rehiyong ipinagbabawal ng Diyos. 4 na oras ang habulan na ito. Alam na ng dalawang tao kung gaano kalayo sa rehiyong ipinagbabawal ng Diyos ang nakapasok. Sus Mariosep, bata, ang bilis mo naman. Pero kung magpapakabilas ka sa harap ng upuang ito, para mo nang ipinapakita ang kaunting husay mo sa harap ng isang eksperto. Kakaibang tawa ang natanggap ni Gory. Ang layo ni White Light sa kanya ay nasa humigit kumulang 100,000 talampakan lamang. Puting liwanag. Sa mismong oras na ito, biglang nawala ang anyo ni White Light. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gory. Isang pakiramdam ng panganib ang bumukal sa kanyang puso. Umungol. Isang ungol ng dragon na nakakayanig sa langit ang umalangaw-ngaw. Isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang sumalakay. Muling nagbago ang ekspresyon ni Gory, at napasigaw siya, sagradong tanda ng dragon. Ang Panginoon ng angkan ng dragon. Isang napakagaling na binata. Ang Gory na ito ay karapat-dapat na maging isang malaking taga-suporta ng deity realm noon. Pamilyar din ito sa Sacred Dragon Token. Ngunit hindi natarante si Gory sa harap ng panganib. Mabilis na gumuhit ang dalawang kamay niya ng kung ano sa harap ng kanyang dibdib. Isang makapangyarihang kapangyarihan ng mga batas na banal na daw ang agad na naipon at nabuo. Anting-anting naguhit ng multo. Boom! Dumating ang atake ng Sacred Dragon Token kasabay ng isang alulong. Katatapos lang mabunot ang Ghost Drawing Talisman na iyon, at dumating na ang atake. Kahit na ang Ghost Drawing Talisman ni Gory ay walang kapantay ang lakas, ang kanyang figure ay nadurudge din patalikod, at ang kanyang mga laman loob ay kumikibot. Napakalakas ng Sacred Dragon Token. Sayang naman at masyado kang mahina. Mapanghamak na sabi ni Gory. Ganoon ba? Ang boses ni Mateo ay umalangaw-ngaw sa tabi ng tainga ni Gory na parang isang anting-anting na nagpapabilis ng kamatayan. Hindi naman maliit ang pagkagulat na ito ni Gory. Kailan biglang nag-teleport si Mateo sa tabi niya. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Mateo ng oras para mag-isip. Isang ungol ng dragon ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Tinig ng Diyos ng dragon. Si Mateo ay nasa 100 talampakan lamang ang layo mula kay Gory sa kasalukuyan. Ang ganitong uri ng amplitude ay maaaring ilarawan ng may kakilakilabot. Para bang nakuryente si Gory, nanginginig ang buong katawan niya. Maging ang puti ng mga mata niya ay nanlaki. Gayunpaman, si Gory ay dating isang tugatog ng pag-iral sa langit. Tulad ng matandang ninuno na nakaharap sa tinig ng Diyos ng Dragon, hindi siya ganap na walang kapangyarihang gumanti. Kahit hindi kayang ilabas ni Gory ang kapangyarihan ng isang deity realm powerhouse, malamang na mas malakas pa ang lakas niya kaysa kay Lian Fang. Tutal, si Gory ay dating isang tugatog ng Heaven Glimpse Deity Realm. Isang kakaibang kapangyarihan ng batas ang lumabas mula sa kanyang katawan. Maliban na lang, masyadong malakas ang tumatagos na kapangyarihan ng tinig ng Diyos ng Dragon. Kahit na ang kanyang kakayahan ay lubhang kahanga-hanga, hindi rin ito lubos na kayang ihiwalay ang kapangyarihan ng tinig ng Diyos ng Dragon. Matagal nang kinalkula ni Mateo ang dobleng kombinasyon na ito. Kahit malakas ang kapangyarihan ng Sacred Dragon Token, sa pagharap kay Gory sa ganitong uri ng kapangyarihan, naisip ni Mateo na medyo kulang pa ito. Gaya ng inaasahan ni Mateo, kahit na may epekto ang kanyang palihim na pag-atake, hindi ito naging malaking banta kay Gory. Kaya pagkatapos niyang pakawalan ang Sacred Dragon Token, ginamit niya ang takip ng paggamit ng enerhiya at lumapit kay Gory na may mas malaking teleportasyon, at inihagis ito sa kanya. Isang hininga. Dalawang hininga. Puting liwanag, umalis ka. Natapos agad ni na Mateo at White Light ang pagpapalit. Mabilis na tumakbo si White Light patungo sa kailaliman ng rehiyong ipinagbabawal ng Diyos. Sa wakas ay bumalik ang mga puti ng mga mata ni Gory. Ang kanyang mga mata, ilong, at tainga, ay puno ng maitim-itim na pulang mantsa ng dugo. Malinaw na nagtamo siya ng malubhang pinsala. Habang nakatingin sa malayong likuran ni White Light, nagpakita si Gory ng matinding takot. Tinig ng Diyos ng Dragon. Siguro ito ang tinig ng Diyos ng Dragon.
Iyan ang pinakamahalagang teknik sa pakikipaglaban na tanging ang ninuno ng lahi ng dragon lamang ang nakakaalam. Paano ito natutunan ng batang iyon? Nagpakita si Gory ng isang nakakatakot na tingin habang sinasabi niya. Humph! Masyado mong hinaypan ang sarili mong trompeta, di ba? Hindi ba't sinabi mong kaya mo siyang patayin? Sa huli, muntik ka nang mapatay. Sa katunayan, nagising na si Reynold mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog ng Diyos na lamang ang nakakaalam. Ngunit nagkataon lamang na nakita niya ang eksena kung saan dumaranas ng malaking kawalan si Gory at hindi niya napigil ang mangutya. Ngunit sa totoo lang ay labis din siyang nagulat sa pagkabigo ni Gory. Batid niya ang lakas ni Gory. Sa Peak Heaven Glimpse Deity Realm, ang ganitong uri ng lakas ay nabigo pa rin siyang pabagsakin si Mateo. Humph! Anong alam mo? Ang galaw na yan ngayon lang ay tinatawag na boses ng Diyos ng Dragon. Matagal nang nawala ang galaw na ito sa angkan ng Dragon. Natuto na talaga ang batang yan ng ganitong uri ng teknik sa pakikipaglaban na sumusuway sa langit, talagang nakakatakot. Sabi ni Gory. Hey, mukhang. Natatakot ka. Walang awang pang-uuyam ni Reynold. Natatakot. Hey. Sinira ng batang ito ang milyon-milyong taon kong pagsisikap. Hindi ko siya mapapatay, paano nito mailalabas ang galit sa puso ng Diyos ang ito? Kahit na siya ang reinkarnasyon ganap na langit, hindi rin siya muling magkatawang tao ng Diyos ang ito magpakailanman. Sabi ni Gory nang may malamig na ngiti. Kuya, bakit hindi mo ako hinayaang patayin? Tanong ni White Light kay Mateo. Ngayon lang, malinaw na kulang na sa lakas si Gory. Ito na ang tamang panahon para patayin siya. Pero pinili ni Mateo na umalis nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Paano naging katulad natin ang kapangyarihan ng Heaven Glimpse Deity Realm? Nakita ko si Senior Lian Fang na umaatake noong araw na iyon. Mas malakas pa sa kanya ang lakas ni Gory, paano siya napatay ng ganoon kadali? Mapait na sabi ni Mateo nang may mapait na ngiti. Labis din na nagulat si White Light at sinabing, kahit na walang Divine Dao Cultivation Realm, ang lakas niya ay nakakatakot din. Siyempre naman. Mga powerhouse na kayang makalusot sa Deity Realm, sino ba ang hindi isang pambihirang henyo? Pero kahit na ganoon, ang pag-unawa sa mga batas ng Divine Dao ay nasa mga unit din ng 10,000 taon. Paano magiging maliit ang pagkakaiba sa pagitan nito? Kahit na pumasok ako sa pag-iisa at umunawa gamit ang lahat ng aking kapangyarihan, imposible ring maabot ang kanilang hangganan sa loob ng maikling panahon. Kung hindi dahil dito, bakit ko kailangang harapin ang maliit na pagkakataong mabuhay at pumunta sa God's Fall Mountain Range na ito para maghanap ng pagkakataong maging isang Diyos? Ang pagkamit ng Deity Realm ang tanging paraan natin palabas. Kung hindi, walang makakatapat si Kanoo. Seryosong sabi ni Mateo. Noon lamang nalaman ng White Light ang masusing pag-iisip at pagmamalasakit ni Mateo, pati na rin ang takot ni Kanoo. Kuya, napakalawak ng rehiyong ito na ipinagbabawal ng Diyos. Saan tayo pupunta para mahanap ang Kanoo Divine Wood? Isa pa, ngayon lang natin nakita ang Kanoo Divine Wood. Biglang naisip ni White Light ang isang napakabigat na problema at nagtanong. Ngumiti ng mapait si Mateo at sinabing, magpatuloy ka at tingnan ang kapalaran. Palaging mag-iiwan ang langit ng pintong bukas. Manem. Kuya, parang may mali. Parang. Nakapasok tayo sa isang hindi kapani-paniwalang lugar. Biglang sabi ni White Light. 12:58. Sa harap nila ay isang latian na umaabot hanggang sa abot ng kanilang paningin. Ang paligid ay tahimik na parang kamatayan. Tunay ngang isang malalim na katahimikan ang nangingibabaw sa lahat. Para bang lahat ng ingay ay nilunok. Ang ganitong uri ng katahimikan ay nagdulot ng pagkabalisa sa mga tao. Ngayon lang, tumakas si White Light nang walang pinipiling landas at hindi niya nakita ng malinaw ang daan sa unahan. Hindi nila namamalayan, nakapasok na sila sa kailaliman ng itim na latian na ito. Swoosh! Sus Mariosep! Lumitaw ang figure ni Mateo at sinulyapan ang paligid, naging napakapangit ng kanyang ekspresyon. Kuya, hindi tama ang lugar na ito. Paano kung bumalik tayo sa pinanggalingan natin? Nilunok ni White Light ang kanyang laway at sinabing.
Hindi mapakali si White Light. Kahit na malakas siya, nakakaramdam pa rin siya ng panganib. Hindi talaga pangkaraniwan ang latian na ito. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, hindi na ako makakabalik pa. Hindi mo ba alam na ginulo ng latian na ito ang espasyo, at imposible nang matukoy ang hilaga at timog? Pagbalik natin, tiyak na hindi na natin tatahakin ang landas na pinanggalingan natin. Nabahala ang White Light at hindi niya maiwasang mapansin ito ng mabuti at natuklasan na ito nga ang sinabi ni Mateo, hindi na niya mapag-iba ang hilaga, timog, silangan, o kanluran. Kuya, ito. Medyo natatarantang sabi ni White Light. Biglang kumirot ang puso ni Mateo, at pinakawalan niya si Parker. Guru. Magalang na sabi ni Parker. Alam mo ba kung anong lugar ito? Tanong ni Mateo. Kung hindi ako nagkamali ng hula, dapat itong lugar na Death Marsh ng mga alamat. Sabi ni Parker. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo, at gulat na sinabi niya, sinasabi mo bang ang lugar na ito ay ang sementeryo ng mga kaharian ng mga Diyos na kilala bilang Death Marsh? Gulat na sabi ni Parker, nabalitaan na rin pala ni Master ang tungkol sa Death Marsh. Tama, ang Death Marsh ay kilala nga bilang sementeryo ng mga Deity Realm. Alam ng Diyos kung ilang powerhouse na ang natira sa Deity Realm. Natakot si White Light at sinabing, delikado yan. Kung gayon, hindi ba't siguradong patay na tayo? Ano ang meron dito, para hindi rin maging kalaban ang mga powerhouse ng Deity Realm? Sabi ni Parker, walang nakakaalam kung ano ang nasa loob ng Death Marsh. Dahil patay na ang lahat ng mga pumasok sa loob. Pero narinig ko na ang pinuno ng Death Marsh ay ang maalamat na Death Soul Tree. Puno ng kaluluwa ng kamatayan. May ganoon ba talaga sa mundo? Gulat na sabi ni Mateo. Walang ekspresyon si White Light habang sinasabi, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Ano ba talaga ang Death Soul Tree? Naging napakapangit ng ekspresyon ni Mateo, at masungit niyang sinabi, minsan ko nang nakita ang mga paminsan-minsang tala sa mga sinaunang class eco, na ang Death Soul Tree na ito ay kapareho ng Conwood Divine Wood, na parehong maalamat na nilalang. Ayon sa mga alamat, noong isang sinaunang panahon, isang makapangyarihang nilalang ang namatay na nagkikimkim ng sama ng loob. Nang mamatay siya, ang sama ng loob ay umakyat sa langit, namumuo at hindi naglaho, at sa wakas ay naging isang Death Soul Tree. Matapos ipanganak ang Death Soul Tree, palagi itong lumilitaw sa iba't ibang lugar ng Divine Realm ng kakaiba at random, nilalamon ang buhay ng mga makapangyarihang nilalang, nagiging mas malakas, at pinapatay ang lahat ng mga kaaway nito. Sinasabi ng mga alamat na kahit gaano pa kalakas ang martial artist, hanggat papasok sila sa loob ng 100,000 talampakang radius ng Death Soul Tree, kukunin ang kanilang mga banal na kaluluwa, nang walang kaunting puwang para gumanti. Gulat na sabi ni White Light, ito. Nakakatawa rin ito, di ba? Ang banal na kaluluwa ng mga powerhouse ng Deity Realm, kinukuha nito kung kailan nito gusto. Pero sabi ni Parker, tama ang sinabi ng Panginoon, ang Death Soul Tree ay mas makapangyarihan pa kaysa sa inaakala mo. Maaaring nalampasan na nito ang Deity Realm. Huminga ng malalim si Mateo at sinabi sa dalawa, tulungan ninyo akong bantayan. Hintayin ninyo akong makabawi ng lakas, saka tayo aalis. Mag-ingat kayo. Malaki ang naubos niyang oras sa paggamit ng boses ng Diyos ng Dragon. Gusto pa rin niyang gumaling ng ilang sandali, ngunit tila ayaw siyang bigyan ng pagkakataong ito ng Death Marsh na ito. Gurgle. Sa loob ng latian, may mga bula ng hangin na pumailan lang sa itim na tubig na sumire sa katahimikan ng Death Marsh na ito. Nakatitig si Mateo sa latian na may pangit na ekspresyon, iniisip kung anong klaseng bagay ang nasa loob. Swoosh! Isang kulay abong kayumanggi na anino ang biglang lumabas mula sa latian, mabilis na lumapit kay Mateo. Isa itong napakalaking buwaya. Ibinuko ng buwaya ang kanyang nakanganga na bibig at kinagat si Mateo. Nalungkot si Mateo, sabay na pinakawalan ang Domain of Sword at Black Tortoise Treasure Body Divine Art. Putok. Kasabay ng malakas na kalabog, tila tumama ang buwaya sa isang bakal na plato at nanghihina ay nahulog sa latian.
Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni White Light ang pagtawa at sinabing, "Hahaha, ang gagaw nitong si Kuya, para manggahas pang kumagat kay Kuya." Hindi ba nito alam na ang kinukuha ni Kuya ay may kaugnayan sa balat ng pagong? Gayunpaman, natuklasan ni White Light na siya lamang ang tumatawa. Walang kapantay ang tame time na ekspresyon ni Mateo habang sinasabi niya, "Isa itong Blackwater Giant Crocodile." Kay lakas. Ang lakas ng ataking iyon kanina ay malamang na hindi mas mababa sa 10 dakilang banal na hari ng sangkatauhan. Medyo hindi sigurado si White Light sa ibig sabihin nito at sinabing, "Isa lamang itong ordinaryong 10 dakilang banal na hari, ano ang hindi nito mahalaga sa amin?" Walang ibig sabihin ang isa. Pero kung libo-libo o 10,000 ba iyon? Seryosong sabi ni Mateo. Parang pinagtitibay ang mga salita ni Mateo, ang itim na latian na ito ay biglang nagsimulang kumuulo. Gurgle. Nang makita ang eksenang ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni White Light. Ang eksena sa sumunod na sandali ay nagpakilig sa anit ng 3 tao. Lumitaw mula sa latian ang hindi mabilang na mga higanteng buwaya sa Blackwater. Hanggat nakikita ng mata, puno ito ng mga buwaya. Ang bilang na ito ay malamang na hindi bababa sa ilang 10,000. Ang isa ay mayroon ng lakas ng 10 dakilang banal na hari. Ilang 10,000 ang pinagsama-sama, kahit na si Mateo ay may 3 ulo at 6 na braso, hindi rin siya makakapantay. Hindi madaling pakisamahan ang mga taong ito. "Umalis ka na." Mahinang sabi ni Mateo. Hindi nagatubili ang 3 tao at agad na tumakbo palayo. Swoosh! 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 Paano sila mabibigyan ng pagkakataon ng mga Blackwater Giant Crocodiles? Sandali, hindi mabilang na mga tao ang nagmamadaling sumunod. Ibinalik ni Mateo ang kanyang kamay, at agad na sumabog ang isang Fury Sword Fire Lotus. Boom! Isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog, direktang nag-ukit ng isang madugong landas. Gayunpaman, ang ikinagulat ng 3 tao ay ang pag-iling ng Fury Sword Fire Lotus ni Mateo sa mga Blackwater Giant Crocodiles na ito. Hindi naman talaga sila pinatay nito. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, hindi naging mahirap ang pagpatay sa mga powerhouse na may klase ng 10 Great Divine Kings. Ngunit ang pag-ataking ito ay hindi talaga nagtagumpay. Napakalakas ng kakayahan ng mga lalaking ito sa depensa. Pumunta kayo roon. Mas kaunti ang mga Blackwater Giant Crocodiles doon. Sigaw ni Mateo. Walang tigil na inatake ng mga buwaya ng higanteng Blackwater ang 3 tao. Hindi rin ito tinangkang baliwalain ng 3 tao at ginamit ang lahat ng kanilang kakayahan, at itinaboy ang mga buwaya ng higanteng Blackwater. Mahalagang espada. Napakalaki ng pisikal na pagsisikap ni Mateo. Sa kasalukuyan, tanging mga Essence Energy Martial Techniques lang ang kaya niyang gamitin. Hindi siya naglakas loob na magpigil kahit kaunti. Sa sandaling kumilos siya, iyon na ang Monumental Sword. Isang nakakatakot na layuning gumamit ng espada ang nagdulot ng kaguluhan, na sa wakas ay nagpira-piraso sa mga makakapal na laman na Blackwater Giant Crocodiles. Nagtungo sila sa medyo maliit na lugar na ito mula pa sa simula. Sa wakas ay pinatay ng espadang ito ang isang madugong landas, na nakatakas sa pagkubkob ng mga Blackwater Giant Crocodiles. Mabilis na dumaan ang 3 figure ng tao, paano sila nang ahas na manatili kahit kaunti. Hindi pa bumabalik ang pisikal na lakas ni Mateo. Malaki rin ang nagagamit niyang enerhiya sa asensya. Hindi na niya kayang magpatuloy sa pakikipaglaban. Hindi nila alam kung gaano sila katagal tumatakbo palayo, sa wakas, wala nang bakas ng mga Blackwater Giant Crocodile sa likuran nila bago huminto ang 3 tao. Namutla ang ekspresyon ni White Light nang sabihin niya, kayang-kaya pang sirain ng hukbong Blackwater Giant Crocodile na iyon ang Divine Realm kahit na ilabas pa ito. Wala talaga akong ideya kung anong klaseng lugar itong God's Fall Mountain Range, para makagawa ng napakaraming nilalang nakapantay ng 10 dakilang Divine Kings. Bago pa siya makasagot, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Muling sumibaw ang panganib sa puso niya. 12:59. Sa harap nila ay isang latian na umaabot hanggang sa abot ng kanilang paningin. Ang paligid ay tahimik na parang kamatayan. Tunay ngang isang malalim na katahimikan ang nangingibabaw sa lahat.
Para bang lahat ng ingay ay nilunok. Ang ganitong uri ng katahimikan ay nagdulot ng pagkabalisa sa mga tao. Ngayon lang, tumakas si White Light ng walang pinipiling landas at hindi niya nakita ng malinaw ang daan sa unahan. Hindi nila namamalayan, nakapasok na sila sa kailaliman ng itim na latian na ito. Swoosh! Lumitaw ang figure ni Mateo at sinyapan ang paligid, naging napakapangit ng kanyang ekspresyon. Kuya, hindi tama ang lugar na ito. Paano kung bumalik tayo sa pinanggalingan natin? Nilunok ni White Light ang kanyang laway at sinabing. Hindi mapakali si White Light. Kahit na malakas siya, nakakaramdam pa rin siya ng panganib. Hindi talaga pangkaraniwan ang latian na ito. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, hindi na ako makakabalik pa. Hindi mo ba alam na ginulo ng latian na ito ang espasyo, at imposible nang matukoy ang hilaga at timog? Pagbalik natin, tiyak na hindi na natin tatahakin ang landas na pinanggalingan natin. Nabahala ang White Light at hindi niya maiwasang mapansin ito ng mabuti at natuklasan na ito nga ang sinabi ni Mateo, hindi na niya mapag-iba ang hilaga, timog, silangan, o kanluran. Kuya, ito. Medyo natatarantang sabi ni White Light. Biglang kumirot ang puso ni Mateo, at pinakawalan niya si Parker. Guru. Magalang na sabi ni Parker. Alam mo ba kung anong lugar ito? Tanong ni Mateo. Kung hindi ako nagkamali ng hula, dapat itong lugar na Death Marsh ng mga alamat. Sabi ni Parker. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo, at gulat na sinabi niya, sinasabi mo bang ang lugar na ito ay ang sementeryo ng mga kaharian ng mga Diyos na kilala bilang Death Marsh? Gulat na sabi ni Parker, nabalitaan na rin pala ni Master ang tungkol sa Death Marsh. Tama, ang Death Marsh ay kilala nga bilang sementeryo ng mga Deity Realm. Alam ng Diyos kung lang powerhouse na ang natira sa Deity Realm. Natakot si White Light at sinabing, delikado yan. Kung gayon, hindi ba't siguradong patay na tayo? Ano ang meron dito, para hindi rin maging kalaban ang mga powerhouse ng Deity Realm? Sabi ni Parker, walang nakakaalam kung ano ang nasa loob ng Death Marsh. Dahil patay na ang lahat ng mga pumasok sa loob. Pero narinig ko na ang pinuno ng Death Marsh ay ang maalamat na Death Soul Tree. Puno ng kaluluwa ng kamatayan. May ganoon ba talaga sa mundo? Gulat na sabi ni Mateo. Walang ekspresyon si White Light habang sinasabi, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Ano ba talaga ang Death Soul Tree? Naging napakapangit ng ekspresyon ni Mateo, at masungit niyang sinabi, minsan ko nang nakita ang mga paminsan-minsang tala sa mga sinaunang Class Eco, na ang Death Soul Tree na ito ay kapareho ng Conwood Divine Wood, na parehong maalamat na nilalang. Ayon sa mga alamat, noong isang sinaunang panahon, isang makapangyarihang nilalang ang namatay na nagkikimkim ng sama ng loob. Nang mamatay siya, ang sama ng loob ay umakyat sa langit, namumuo at hindi naglaho, at sa wakas ay naging isang Death Soul Tree. Matapos ipanganak ang Death Soul Tree, palagi itong lumilitaw sa iba't ibang lugar ng Divine Realm ng kakaiba at random, nilalamon ang buhay ng mga makapangyarihang nilalang, nagiging mas malakas, at pinapatay ang lahat ng mga kaaway nito. Sinasabi ng mga alamat na kahit gaano pa kalakas ang martial artist, hanggat papasok sila sa loob ng 100,000 talampakang radius ng Death Soul Tree, kukunin ang kanilang mga banal na kaluluwa, nang walang kaunting puwang para gumanti. Gulat na sabi ni White Light, ito. Nakakatawa rin ito, di ba? Ang banal na kaluluwa ng mga powerhouse ng Deity Realm, kinukuha nito kung kailan nito gusto. Pero sabi ni Parker, tama ang sinabi ng Panginoon, ang Death Soul Tree ay mas makapangyarihan pa kaysa sa inaakala mo. Maaaring. Nalampasan na nito ang Deity Realm. Huminga ng malalim si Mateo at sinabi sa dalawa, tulungan ninyo akong bantayan. Hintayin ninyo akong makabawi ng lakas, saka tayo aalis. Mag-ingat kayo. Malaki ang naubos niyang oras sa paggamit ng boses ng Diyos ng Dragon. Gusto pa rin niyang gumaling ng ilang sandali, ngunit tila ayaw siyang bigyan ng pagkakataong ito ng Death Marsh na ito. Gurgle. Sa loob ng latian, may mga bula ng hangin na pumailan lang sa itim na tubig na sumaire sa katahimikan ng Death Marsh na ito. Nakatitig si Mateo sa latian na may pangit na ekspresyon, iniisip kung anong klaseng bagay ang nasa loob.
Swoosh! Isang kulay abong kayumanggi na anino ang biglang lumabas mula sa latian, mabilis na lumapit kay Mateo. Isa itong napakalaking buwaya. Ibinuko ng buwaya ang kanyang nakanganga na bibig at kinagat si Mateo. Nalungkot si Mateo, sabay na pinakawalan ang Domain of Sword at Black Tortoise Treasure Body Divine Art. Putok! Kasabay ng malakas na kalabog, tila tumama ang buwaya sa isang bakal na plato at nang hihina ay nahulog sa latian. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni White Light ang pagtawa at sinabing, "Hahaha, ang gagaw nitong si Kuya, para manggahas pang kumagat kay Kuya." Hindi ba nito alam na ang kinukuha ni Kuya ay may kaugnayan sa balat ng pagong? Gayunpaman, natuklasan ni White Light na siya lamang ang tumatawa. Walang kapantay ang tame time na ekspresyon ni Mateo habang sinasabi niya, isa itong Blackwater Giant Crocodile. Kay lakas. Ang lakas ng ataking iyon kanina ay malamang na hindi mas mababa sa 10 dakilang banal na hari ng sangkatauhan. Medyo hindi sigurado si White Light sa ibig sabihin nito at sinabing, isa lamang itong ordinaryong 10 dakilang banal na hari, ano ang hindi nito mahalaga sa amin? Walang ibig sabihin ang isa. Pero kung libo-libo o 10,000 ba iyon? Seryosong sabi ni Mateo. Parang pinagtitibay ang mga salita ni Mateo, ang itim na latian na ito ay biglang nagsimulang kumulo. Gurgle. Nang makita ang eksenang ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni White Light. Ang eksena sa sumunod na sandali ay nagpakilig sa anit ng 3 tao. Lumitaw mula sa latian ang hindi mabilang na mga higanteng buwaya sa Blackwater. Hanggat nakikita ng mata, puno ito ng mga buwaya. Ang bilang na ito ay malamang na hindi bababa sa ilang 10,000. Ang isa ay mayroon ng lakas ng 10 dakilang banal na hari. Ilang 10,000 ang pinagsama-sama, kahit na si Mateo ay may 3 ulo at 6 na braso, hindi rin siya makakapantay. Hindi madaling pakisamahan ang mga taong ito. Umalis ka na. Mahinang sabi ni Mateo. Hindi nagatubili ang 3 tao at agad na tumakbo palayo. Swoosh! 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 Paano sila mabibigyan ng pagkakataon ng mga Blackwater Giant Crocodiles? Sandali, hindi mabilang na mga tao ang nagmamadaling sumunod. Ibinalik ni Mateo ang kanyang kamay, at agad na sumabog ang isang Fury Sword Fire Lotus. Boom! Isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog, direktang nag-ukit ng isang madugong landas. Gayunpaman, ang ikinagulat ng 3 tao ay ang pag-iling ng Fury Sword Fire Lotus ni Mateo sa mga Blackwater Giant Crocodiles na ito. Hindi naman talaga sila pinatay nito. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, hindi naging mahirap ang pagpatay sa mga powerhouse na may klase ng 10 Great Divine Kings. Ngunit ang pag-ataking ito ay hindi talaga nagtagumpay. Napakalakas ng kakayahan ng mga lalaking ito sa depensa. Pumunta kayo roon. Mas kaunti ang mga Blackwater Giant Crocodiles doon. Sigaw ni Mateo. Walang tigil na inatake ng mga buwaya ng higanteng Blackwater ang 3 tao. Hindi rin ito tinangkang baliwalain ng 3 tao at ginamit ang lahat ng kanilang kakayahan, at itinaboy ang mga buwaya ng higanteng Blackwater. Mahalagang espada. Napakalaki ng pisikal na pagsisikap ni Mateo. Sa kasalukuyan, tanging mga Essence Energy Martial Techniques lang ang kaya niyang gamitin. Hindi siya naglakas loob na magpigil kahit kaunti. Sa sandaling kumilos siya, iyon na ang Monumental Sword. Isang nakakatakot na layuning gumamit ng espada ang nagdulot ng kaguluhan, na sa wakas ay nagpira-piraso sa mga makakapal na laman na Blackwater Giant Crocodiles. Nagtungo sila sa medyo maliit na lugar na ito mula pa sa simula. Sa wakas ay pinatay ng espadang ito ang isang madugong landas, na nakatakas sa pagkubkob ng mga Blackwater Giant Crocodiles. Mabilis na dumaan ang 3 figure ng tao, paano sila nang ahas na manatili kahit kaunti. Hindi pa bumabalik ang pisikal na lakas ni Mateo. Malaki rin ang nagagamit niyang enerhiya sa asensya. Hindi na niya kayang magpatuloy sa pakikipaglaban. Hindi nila alam kung gaano sila katagal tumatakbo palayo, sa wakas, wala nang bakas ng mga Blackwater Giant Crocodile sa likuran nila bago huminto ang 3 tao. Namutla ang ekspresyon ni White Light nang sabihin niya, kayang-kaya pang sirain ng hukbong Blackwater Giant Crocodile na iyon ang Divine Realm kahit na ilabas pa ito.
Wala talaga akong ideya kung anong klaseng lugar itong God's Fall Mountain Range, para makagawa ng napakaraming nilalang na kapantay ng 10 dakilang Divine Kings. Bago pa siya makasagot, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Muling sumibol ang panganib sa puso niya. 1260. Ko. Para bang sinasagot ang mga salita ni Mateo, ang mga uwak sa tuktok ng puno ay nagbigay ng napakasamang sigaw. Hindi napigilan ni White Light na magwala sa matinding galit nang marinig niya ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at tumama ang isang palad. Hindi pinigilan ni Mateo si White Light dahil gusto rin niyang makita kung gaano kaitikot ang Death Soul Tree na ito. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagbigay sa 3 tao ng isang malaking pagkabigla. Ang enerhiya ng langit at lupa na natipon ng White Light ay umabot lamang sa layong 30 talampakan at agad na naglaho sa kawalan. Para bang may isang puwersang hindi nila lubos maintindihan na umiiral sa espasyong ito. Hindi maiwasan ni White Light na tumingin kay Mateo, baka sa mukha nito ang gulat. Tunay ngang natugunan ng Death Soul Tree na ito ang reputasyon nito. Ngunit sa oras na ito, umaasa sila na ang reputasyon ng Death Soul Tree na ito ay mas lalong hindi magiging kapanipaniwala. Hindi maipaliwanag na nagulat din si Mateo. Sa lakas ng White Light, napakalinaw niya. Ang perpektong katawan ng puting tigre ay nagpahintulot sa puting liwanag na maunawaan ang White Tiger Dark Light Divine Art hanggang sa Divine Dao Realm noong unang panahon. Ang lakas ng kasalukuyang White Light ay higit pa sa isang magnitude na mas malaki kumpara sa Soul Martial Divine King na si Francis. Pero ang lakas ng isang galaw niya gamit ang isang palad ay hindi talaga kayang umalis sa 30 talampakang lugar sa harap niya. Ngayon lang nakaranas si Mateo ng ganito kakaibang bagay. Ngayon lang, malinaw niyang napansin ang isang maliit na bahid ng pag-alon. Ang ganitong uri ng pag-alon, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ay hindi nito maintindihan. Ito ba ang Death Soul Tree? Gaya ng inaasahan, napakalakas. Hindi nakakapagtaka na kahit ang mga powerhouse ng Deity Realm ay tiyak na mamamatay. Mukhang ang Death Soul Tree na ito ay hindi kayang labanan ng ating Cultivation Realm, huminga ng malalim si Mateo at sinabi. Bigla, isang matanda at malungkot na boses ang narinig sa pandinig ni Mateo. Ang boses na iyon ay tila walang kapantay na malungkot, na nagbibigay sa mga tao ng labis na hindi komportableng pakiramdam, parang ang mga uwak ay nag-uusap. Kung titingnang mabuti, hindi ba't ang uwak na nasa gitna ang nagsasalita? Sa wakas ay may mga sariwang banal na kaluluwa na nagkukusa na ihatid ang kanilang mga sarili sa pintuan. Ma'am. Ang banal mong kaluluwa, tila napakasarap. Naging matalim ang ekspresyon ni Mateo, tila tinatitigan siya ng Diyos ng kamatayan, pakiramdam niya ay malapit nang umalis ang buong banal niyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kasalukuyang nakatitig ang uwak kay Mateo sa oras na ito, na nagpaparamdam kay Mateo na ang kanyang banal na kaluluwa ay malapit nang gumuho at maglaho. Labis na pagkabalisa ang tunay na nararamdaman ni Mateo sa oras na ito. Sa kaibuturan ng kanyang dagat ng kamalayan, ang Soul Suppressing Pearl ay bahagyang naglabas ng bakas ng pag-alon. Di nagtagal, kumalma ang banal na kaluluwa ni Mateo. Senior, wala naman tayong balak na manginsulto. Nagkamali lang tayo ng pasok dito. Sana ay payagan tayo ni Senior, pilit na pinigilan ni Mateo ang pag-aapi sa kanyang puso at sinabing nakakuyom ang kanyang mga kamao. Kaya mo ba talagang tiisin ang divine soul pressure ko? Interesante. Bahagyang nagulat ang boses ng uwak. Nanindig lang taga ang balahibo ng mga tao dahil sa boses niya. Tumingin ka sa mga mata ko. Sabi ng uwak habang ibinubuko nito ang bibig na parang may mahiwagang kapangyarihan sa boses nito. Naramdaman na lang ni Mateo ang panginginig ng kanyang banal na kaluluwa, at ang pakiramdam ng pagbagsak ay muling bumukal sa kanyang puso. Hindi makatingin. Hindi ako makatingin. Hindi rin alam ni Mateo kung hanggang saan ang kayang gawin ng Soul Suppressing Pearl. Sa totoo lang, hindi rin siya sigurado sa sarili niya. Tutal, ang Death Soul Tree na ito ay isang nilalang na higit pa sa Deity Realm sa mga alamat. Sa kasalukuyang panahon kung saan ang banal na Dao ay lumiit sa zero, ang ganoong uri ng pag-iral ay halos kasing lakas ng kakayahang mabuhay kasama ang langit na Dao. Wala talagang paraan para isipin iyon.
Kaya naman, hindi siya nang ahas na tumingin sa mga mata ng uwak. Maliban na lang, tila hindi sinusunod ng katawan niya ang utos niya, ang tingin niya ay hindi sinasadyang lumipat sa uwak na nasa gitna. Tila bumuhos ang lahat ng malamig na pawis sa katawan ni Mateo na parang bukal. Sa halos isang iglap, basang-basa ng pawis ang buong katawan niya. Sa nakaraang buhay at sa buhay na ito, kahit noong nakaharap niya si Jay Kenglan noon, hindi rin siya ganoon kawalang pag-asa at kawalan ng kapangyarihan noon. Ibang-iba ang antas ng komprontasyong ito. Kahit naharapin niya ang Heavenly Fiend God na si Kanoo, mayroon pa rin siyang natitirang lakas para lumaban. Kahit papaano, naiisip niya kung anong klaseng pag-iral si Kanoo. Pero ngayon, wala nang kahit kaunting puwang si Mateo para labanan. Gusto sanang umatake ni Mateo para lumaban, pero parang may nakakaparalisa na spell ang katawan niya, kaya hindi niya maigalaw kahit isang daliri. Ang mga mata niya lang ang nakakagalaw. Hindi maintindihan ni Mateo kung bakit sa panahong lumiit at naging zero ang Divine Daw, mayroon pa ring ganitong pag-iral. Maaari kayang hindi na mapipigilan ng langit nung daw ang isang tao kung malampasan niya ang banal na daw. Wala na siyang oras para pag-isipan pa ito. Ginamit ni Mateo ang lahat ng kanyang lakas, gusto niyang ibaling ang tingin sa white light doon. Bigla, nang inag ng husto ang kanyang isipan. Malinaw niyang nakita ang banal na kaluluwa ng white light na umalis sa katawan, lumilipad diretso patungo sa uwak na nasa kaliwa. Kung tungkol naman kay Parker, ang angkan ng mga Stonemen ay isang napaka-espesyal na pag-iral. Lahat ng kanilang lahat ay umiiral sa loob ng puso ng bato. Walang kahit anong banal na kaluluwa. Pero may nakita pang ibang eksena si Mateo na nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa at galit. Ang banal na kaluluwa ni Laika ay lumipad palabas ng Vast Heaven Pagoda, patungo sa uwak na nasa kanan. Nanlalaki ang mga mata ni Mateo at nakatitig sa kanya, pakiramdam niya ay saysubog na ang buong katawan niya. Walang kapangyarihan. Grabe ang kawalan ng lakas. Ngayon lang niya nalaman na ang ikatlong uwak na ito ay hindi pala handa para kay Parker kundi handa para kay Laika. Kung tungkol naman kay Megan, dahil espesyal ang kanyang pangangatawan, matagal nang hindi mapaghihiwalay ang kanyang espiritu at laman. Hindi naman talaga naghanda ng uwak ang Death Soul Tree para sa kanya. Gayunpaman, hindi rin gumalaw ang kahit isang kalamnan ni Parker sa ngayon. Malinaw na pinipigilan din siya. Mas malakas pa ang lakas ni Parker kaysa kay Mateo. Dati siyang isang tunay na makapangyarihang nilalang sa Deity Realm. Pero hindi pa rin siya ang katapat ng Death Soul Tree. Hey. Oo nga, medyo disenteng mga banal na kaluluwa. Tiyak na magiging napakasarap nito. Simula nang mamatay ang matandang utot na iyon, ang Immortal Grove region na ito ay humihina sa bawat araw na lumilipes. Ngayon, ang makakain ng ganito kasarap na mga banal na kaluluwa ay hindi na madali. Gumamit ang uwak na iyon ng isang napakasamang boses at sinabing, nag-aalab na sa galit si Mateo sa oras na ito. Paano pa niya nagagawang makinig sa bulong ng uwak na ito? Ang lahat ng kanyang lakas ngayon ay ginamit sa paglaban sa uwak. Gusto niyang iligtas sina White Light at Laika. Ang dalawa sa kanilang mga banal na kaluluwa ay kasalukuyang dahan-daang lumulutang patungo sa mga uwak. Para bang may mga nakakaparalisadong orasayo na inilalapat din, walang kakayahang lumaban. Nakita ko lang ang dalawang uwak na bumubuka ng malaki. Ang mga banal na kaluluwa ni na White Light at Laika ay lalong lumiit. Sa wakas, nilamon ng dalawang uwak ang dalawa sa kanilang mga banal na kaluluwa sa isang subo lamang. Nang makita ang eksenang ito, namula ang mga mata ni Mateo sa galit. Gusto niya sanang gumalaw ng kaunti, pero hindi niya magawa. Hindi man lang siya makaib ng kahit kaunting enerhiya ng asensya. Ang tanging mga mata niya lang ang kaya niyang igalaw. Humagalpak ng tawa ang uwak at sinabi kay Mateo, relax ka lang, makakasama mo rin sila agad. Huwag mong tangkaing pigilan ang kahit ano. Ano ang magagawa ng isang batang hindi man lang kayang makalusot sa Deity Realm? Halika, tingnan mo ang mga mata ko. Isang di nahahawakang puwersa ang agad na sumalakay sa banal na kaluluwa ni Mateo. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatiis si Mateo. Isang pares ng mga mata ang nakaharap sa pares ng mga mata ng uwak.
Sa sumunod na sandali, pakiramdam ni Mateo ay parang nagyelo ang kanyang banal na kaluluwa, hindi sinasadyang lumipad palabas ng kanyang katawan. Haha, hindi naman masama. Talagang hindi naman masama. Ang banal na kaluluwang ito. Tila may lahing dugo ng lahi ng dragon. Isa pa. Tila halos kapareho ito ng ninuno ng lahi ng dragon. Ito kaya ang maalamat na atavism Dragon Soul. Hahaha, talagang nakapulot ng kayamanan. Sabi ng uwak. Nagpakawala ang uwak ng isang walang pakialam ngunit hindi ka nais-nais na pakinggan ang tawa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.